Channel. Kabanata 3141-3150. Ang hininga ng lumang willow tree. Ang isang bagong yugto ng mga sakuna ay natural na nagsimula muli. Sa pagkakataong ito ang tema ay ang mga hinaing sa pagitan ng Ascending Clan at ng Shire Clan. Ito ay ang mga hinaing sa pagitan niya at ng Emperador, o ang clone ng Shire King. Ngayong napatay na niya ang Emperor, ang clone ng Shire King, ang siyam na Shire King na clone ay tiyak na mahihirapan siya. Sa panahong iyon, ito ay magiging isang sakuna para sa lahat ng Ascending Clan. Ito ay may isip na ang digmaan ay wawakasan sa buong God Realm. Napakalupit talaga. Wala itong kinalaman sa akin, sa wakas ay nagmura si Yang Yiyo. Ang espiritu ng sandata, si Xingluo, ay umaliw sa kanya, hindi mo kailangang maging masyadong pessimistic. Marahil ay hindi masama ang mga bagay gaya ng iniisip mo. Mayroon pa ring mga tao na walang pakialam kay Hongjun. Halimbawa, ang likas na espiritual na ugat na Green Willow na nasa harap mo ay isa sa kanila. Ang ibig mong sabihin ay, may iba pang nilalang sa mundong ito na nang ahas na labanan ang Heavenly Dao at hindi sumasang-ayon sa walang katapusang sakuna na inilunsad ng Heavenly Dao. Tanong ni Yang Yiyo. Ang espiritu ng sandata na si Xingluo ay nagsabi, siyempre, ang pinakaunang makapangyarihang mga Diyos ay isinilang sa kaguluhan, tulad ng amang Diyos na si Pangu, Hongjun, at ang 10 likas na espiritual na pinagmulan. Marami pang iba na hindi natin alam, at ang ilan ay umiral pa bago siya, Hongjun Daozo, at bago si Pangu ang dakilang Diyos. Sa tingin mo ba ay natatakot sila kay Hongjun? Naisip ito ni Yang Yiyan, at ayon sa pahayag na ito, kung gayon, hindi talaga sila natatakot, tama ba? Hindi siya sigurado, pagkatapos ng lahat, si Hongjun ay naging pagkakatawang tao ng langit na Dao, at kinokontrol niya ang mga patakaran ng langit na Dao, at siya nga ang pinakamataas na nilalang. Ngunit hindi niya alam kung gaano kalakas ang mga nilalang na nagsilang ng kaguluhan. Kaya, wala kang dapat alalahanin. Dahil hanggang dito ka na, ipagpatuloy mo lang ang pagsulong. Sa hinaharap, makakahanap ka ng higit pang mga kakampi, o makapangyarihang likas na mga nilalang at kayamanan bilang mga katulong. Hindi imposibleng labagin ang kalooban ng langit at labanan ang walang katapusang kapahamakan ni Hongjun. Halimbawa, ang Berdeng Willow sa harap mo ay isang makapangyarihang likas na espiritual na ugat. Ngayon, makakatagpo ka ng pinakamisteryosong Berdeng Willow sa 10 likas na espiritual na ugat, at ito ay isang makapangyarihang espiritual na ugat na nakipaglaban kay Hongjun. Ito mismo ang nagpapaliwanag ng problema. Ang swerte ng mahusay na paraan ay inookupahan mo lamang. Ang paraan ng ang langit ay talagang pinakamataas, ngunit ang dakilang paraan ay higit na sumasaklaw sa lahat. May kaguluhan sa labas ng celestial body. Binuksan ni Amang Diyos Pangu ang kaguluhan at pagkatapos ay mayroong 3 kaharian. Kaya, ito ay nagpapaliwanag ng maraming problema. Ngayon ay dapat kang magsimula sa Berdeng Willow na ito. Tama ito. Sinuri ito ng espiritu ng sandata na si Xingluo para kay Yang Yiyo at ipinaliwanag ang mga dakilang prinsipyo ng mundong ito. Matapos pakinggan ito, naramdaman ni Yang Yiyo na may kabuluhan ito. Sa ngayon, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Siya, si Tiandao Hongjun, ay hindi maaaring personal na umatake sa kanya. Sa karamihan, gaya ng sinabi ni Xingluo, maaari niyang gamitin ang kalooban ng Heavenly Dao para maimpluwensyahan ang malalakas na lalaki tulad ng Shire Clan na harapin siya at ang Ascended Clan na kanyang kinakatawan. Sa kabilang banda, hanggat hindi siya pinarurusahan ng Heavenly Dao, maaaring talagang napakalakas ng ibang tao, ngunit wala siyang kapangyarihang lumaban. Matapos isipin ito, mas nakahinga si Yang Yiyo. Sa pagtingin sa patay na puno sa harap niya, mapait na ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, ito ang Green Willow, isa sa 10 likas na espiritual na ugat na binanggit mo, ngunit ngayon. Isa na rin itong patay na puno. Patay na ito, ano ang magagawa nito? Minamaliit mo ang 10 likas na espiritual na ugat na nagsilang ng kaguluhan. Sila ay mga pag-iral sa kabila ng Heavenly Dao. Paano sila mamamatay? Siguro totoo na ang Green Willow ay kinalkula ng isang tao, ngunit hindi madaling patayin ang Green Willow. Dapat kang sumulong at mag-obserbo ng mabuti bago ka magsalita ng anuman. Ang espiritu ng sandata ay hiniling ni Xingluo kay Yang Yiyo na pumunta sa harap. Nang marinig ito, si Yang Yiyan ay lumapit sa napakatibay na Berdeng Willow, dahan-daang iniunat ang kanyang kamay at inilagay ito sa puno, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang maingat na suriin ang kalagayan ng Berdeng Willow. Ito ay mukhang isang patay na puno, ngunit kung ito ay talagang isang congenital na espiritual na ugat, hindi ito madaling mamatay. Tamang-tama, nang maingat niyang naramdaman ito, nakakita siya ng bakas ng sigla. Masasabing kasing mahina ito ng isang sinulid. Kung wala siyang Changsan, hindi niya makikita ang napakahinang sigla sa patay na punong ito. Ang isa pang natuklasan ay nakaramdam si Yang Yiyan ng kaunting pamilyar na hininga mula sa mahinang sigla sa patay na puno. Naisip niya ito sa kanyang isipan, biglang iminulat ang kanyang mga mata at sinabi, ang hininga ng matandang puno ng willow. Oo, naramdaman niya ang hininga ng Diyosa ng matandang willow, na parehong ugat at pinagmulan. Kahit na ang hininga ay napakahina, malamang na siya ay eksaktong kapareho ng hininga ng Diyosa ng willow.
Sino ang matandang Willow Tree? Tanong ng espiritu ng instrumentong si Xingluo. Ito ay isang matandang kaibigan na nakilala ko sa mundo ng mga engkanto. Siya rin ay isang puno ng willow, ngunit ngayon ay nararamdaman ko ang hininga ng aking matandang kaibigan mula sa patay na punong ito. Sa kasamaang palad, walang balita tungkol sa kanya pagkatapos niyang umakyat mula sa mababang mundo patungo sa banal na mundo. Hindi ko pa rin siya natagpuan. Kung hindi dahil sa magkaibang puno, iisipin ko na ang patay na punong ito ay isang matandang punong willow. Medyo naging emosyonal si Yang Yian nang magsalita siya tungkol sa matandang puno ng willow. Gayunpaman, ang sumunod na pangungusap ng espiritu ng sandata na si Xingluo ay nagpalundag sa kanyang puso. Ang espiritu ng sandata na si Xingluo ay nagsabi, siguro tama ang iyong pakiramdam. Ang berdeng willow sa harap mo at ang lumang puno ng willow na iyong binanggit ay iisa. Anong ibig mong sabihin? Naantig ang puso ni Yang Yian. Kung hindi ako nagkakamali, ang berdeng willow ay malamang na nakita ni Hong Jun, at ginamit niya ang lihim na paraan ng pagtakas mula sa shell hanggang sa mas mababang mundo upang muling itayo. Bilang isang likas na espiritual na ugat, hindi mahirap linangin sa pamamagitan ng mga sanga upang maiwasan ang mga lihim ng langit. Ang patay na berdeng willow na puno ay maaaring isa sa mga clone, at ang lumang puno ng willow. Sabi ng espiritu ng sandata na si Xingluo. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na tumango, ayon sa sinabi mo, maaaring posible, ngunit ang patay na puno sa harap ko ay natuyo. May pag-asa pa ba? O, sa tingin mo, kahit na ito ay isang berdeng willow, ano ang silbi nito sa akin? Maaaring hindi ito magagawa ng iba, ngunit mayroon ka. Nasa iyo ang tagsibol ng kawalang kamatayan. Kahit na ang isang patay na puno ay maaaring ipanganak na muli sa tagsibol. Para sa iyo, ang pagkakaroon ng isang berdeng willow na may likas na espiritual na mga ugat ay natural na isang malaking tulong. Kahit na ang berdeng willow sa harap mo ay walang pangunahing kamalayan, siya ay isang berdeng willow na may likas, espiritual na mga ugat. Ito ay magagamit mo bilang isang salamangka sa mundo. Upang labanan kahit na laban sa pagkakaroon ng banal na Dao. Ipinaliwanag ng espiritong si Xingluo. Narinig ito ni Yang Yiyo ng espiritu na si Xingluo, at agad siyang nagkaroon ng bottom line sa kanyang puso. Gusto niya itong green willow. Ngunit pagkatapos ay isa pang problema ang inilagay sa kanyang harapan. Sinabi niya sa espiritong si Xingluo, kung gagamitin ko ang Fountain of Youth para buhayin ang berdeng willow na ito, ano ang gagawin ni Guo Wangang? Bagamat hindi nila alam kung anong uri ng likas na espiritual na ugat ang berdeng willow na ito ay isang sagradong bagay na binabantayan ng mga tao sa mga henerasyon. Paano nila ito aalisin? Kung si Guo Wangang at ang iba pa ay mga Diyos, ako at si Piroban ay madaling makitungo sa kanila, ako. Mortals hindi ko kayang magnakaw ng mortal diba? Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang espiritong si Xingluo ay sumumpa, gago, ang kailangan nila ay tubig, isang kapaligiran kung saan maaari silang magsanay muli. Nasa iyo ang Fountain of Youth. Ang isang patak ng Fountain of Youth ay magiging isang malaking ilog, isang mapagkukunan ng tubig. Bukod dito, ang 8,000 milya ng hangin at buhangin, haha, kung walang mangyayaring hindi inaasahan, ang kapaligiran dito ay dahil sa pagkakaroon ng 1,000 milya ng masamang enerhiya. Inaalis mo ang berdeng willow, o ang sangay na ito, at muling itayo ito bilang kanilang espiritual na simbolo, at ang problema ay mawawala upang baguhin at muling ayusin ang pagtitipon ng espiritu, at ang mga problema ng Greenwood City para sa mga henerasyon ay natural na malulutas. Well, kung ganoon ang kaso, hindi imposible. Awkward na ngumiti si Yang Yian. Hindi niya masyadong naisip ngayon, ngunit ang ideya ng espiritong si Xingluo ay talagang magagawa. Subukan mo, baka nakuha mo ang tunay na puno ng green willow, hindi ang clone. Mahinang sabi ng espiritong si Xingluo. Di ba sabi mo clone yun? Paanong naging main body ngayon? Naguguluhan na tanong ni Yang Yian. Hindi okay kung mali ako. Ang espiritong si Xingluo ay may kumpiyansang sinabi. Well, panalo ka. Hindi na nang ahas si Yang Yian na makipagtalo kay Xingluo. Ang iba't ibang mga palatandaan ay nagpakita na ang ginoong ito ay hindi isang simpleng tao, at marahil siya ay isang taong may malaking pinagmulan, at hindi niya kayang saktan siya. Magsimula tayo, huwag magmadali, gusto kong makita kung ano ang maalamat na likas na espiritual na ugat. Hinimok ng espiritong si Xingluo, medyo nasasabik ang kanyang tono. Inilibot ni Yang Yian ang kanyang mga mata at sinabing, di ba dito lang? Paano pa? Ano ang alam mo, bata? Ang patay na kahoy na ito ay hindi ang tunay na anyo ng isang likas na espiritual na ugat. Ayon sa alamat, ang likas na espiritual na mga ugat ay sinamahan ng ebolusyon ng dakilang paraan ng langit at lupa. Ang espiritu ng sandata ay sinabi ni Xingluo. Curious na tanong ni Yang Yian, Xingluo, pamilyar ka sa mga likas na espiritual na ugat na isinilang mula sa kaguluhan? Ikaw ba? Ipinanganak ka rin ba mula sa kaguluhan? O isa ka ring likas na espiritual na antas ng ugat? Kabanata 3142 kategorya ng mga antas ng kayamanan. Tinanong ni Yang Yiyo ang espiritu ng sandata na si Xingluo kung siya ay nasa likas na espiritual na antas ng ugat, na naging dahilan upang hindi makapagsalita ang espiritu ng sandata na si Xingluo sa mahabang panahon. Kaya't muling nagtanong si Yang, ito ba?
Medyo malayo ako sa likas na espiritual na ugat. Ang espiritu ng sandata na si Xingluo ay medyo napahiya nang magsalita siya. Medyo natuwa si Yang Yiyu ngayon. Lumalabas na si Chiling Xingluo ay mayroon ding nakakahiyang mga sandali. Labis siyang na-curious kung anong antas si Chiling Xingluo, ngunit hindi siya tumawa. Sa halip, ipinilit niya ang, anong antas ka, eksakto. Gaano kalala kaysa sa likas na espiritual na mga ugat? Kinamumuhian ni Chiling Xingluo si Yang dahil sa napakaraming tanong, ngunit nasiyahan pa rin niya ang pagkamausisan ni Yang at sinabing, sa pagkakaalam ko, ang pinakamataas na antas ng mga nilalang sa mundo ay ang mga likas na nilalang na ipinanganak mula sa kaguluhan. Maaari silang maging likas na espiritual na mga ugat, Diyos, magic na sandata, at iba pa. Sa madaling salita, ang likas na antas ay ang pinakamataas. Ang susunod ay ang antas ng Kaitian lamang. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, sila ay ipinanganak sa simula ng mundo, pagkatapos buksan ni Pangu ang langit. Ang unang pangkat ng mga nilalang na ipinanganak sa tatlong kaharian ay tinawag na Kaitian na mga nilalang. Nabibilang ako sa mga nilalang na Kaitian. Pagkatapos nito, isinilang ang Xingluo chessboard sa Buzhao Mountain, ang pangunahing bundok ng Holy Heaven Court. Sa kasamaang palad, wala na ang Buzhao Mountain. Pagkatapos ng antas ng Kaitian, may mga nilalang sa antas ng prehistoric, karamihan sa mga ito ay pinalaki sa pagitan ng mga bundok at ilog ng unang bahagi ng prehistoric period, at pinalaki ng langit at lupa. Pagkatapos nito, nariyan ang antas ng Shengdao, na mga kasangkapang mahika na pinadalisay ng mga kamay ng mga santo, o mga nilalang na naliwanagan ng mga santo, at iba pa. At pagkatapos ay mayroong iba't ibang mga artifact, dapat mong malaman, hindi ko sasabihin. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Yiyu ang antas ng mga kasangkapang mahika. Siyempre, ito ay hindi lamang magic armas, ngunit naglalaman din ng maraming mga bagay. Alam niyang naiintindihan niya ang level ng magic tools. Ayon sa mga salita ng espiritong si Xingluo, simula sa pinakamataas na kaguluhang likas, pababa sa antas ng Kaitian, sa antas ng sinaunang panahon, sa antas ng Shengdao, at pagkatapos sa antas ng artifact, 5 kategorya, ngunit ang mga ito ay maaaring hatiin sa ilang mga antas. Ang espiritong si Xingluo ay nasa ikalawang antas ng Kaitian, na isa ring napakataas na pag-iral. Muli siyang nagtanong, anong antas ito sa kaguluhan? Ito ay walang kaparirikan, ang Chaos Bell, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay kaguluhan, kaya ito ay natural na Chaos Innate Spirit Treasure. Sabi ng espiritong si Xingluo. Natawa si Yang Yiyu pagkatapos marinig ito. Iyan ang pinakamataas na antas, isang kayamanan na isinilang mula sa kaguluhan. Ngunit bakit pakiramdam ko ay hindi ganoon kalakas ang Chaos Bell? Sabi ulit ni Yang Yiyu. Ano ang iniisip mo, bata? Ang Chaos Innate Spirit Treasure, ang iyong mahinang paglilinang ay hindi maaaring gumamit ng kahit 10,000 ng kapangyarihan nito. Kapag tumungo ka sa Saint Path at naunawaan ang isa sa 3,000 dakilang daos, maaari mong subukan ang kapangyarihan ng Chaos Bell. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, ang antas ng Chaos Treasure ay kabilang sa pinakamahusay na Treasure Bell. Sabi ng espiritong si Xingluo. Kaya ganyan, medyo nadismaya si Yang. Tungkol sa banal na landas, parehong Rabbit Lord at Lingyi ay nagsabi na ang isa ay kailangang patunayan ang landas bago pumasok sa banal na landas, at mayroong 3 paraan upang patunayan ang landas, na ang bawat isa ay hindi madaling lakaran. Hindi pa niya naabot ang ikalimang antas ng Hidaw at wala siyang tiwala kung kailan niya mapapatunayan ang landas. Sinabi ng espiritu ng sandata na si Xingluo, okay, huwag kang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Ang iyong kasalukuyang layunin ay muling simulan ng Heavenly Court at itatag ang Dao, upang magkaroon ka ng pagkakataon na patunayan ang landas at maging isang santo. Sa pamamagitan lamang ng paghakbang sa banal na landas, ikaw ay kwalipikadong hamanin ang pintuan ng malalakas sa mundong ito. Ngayon, ang iyong daan patungo sa pagiging isang malakas na tao ay nagsisimula sa Berdeng Willow sa harap mo. Sa Berdeng Willow na ito, kahit na ang banal na landas ay gumugulo sa iyo, magkakaroon ka ng kapital upang iligtas ang iyong buhay. Okay, papakinggan kita. Iginagalang pa rin ni Yang Yiyan ang espiritu ng sandata na si Xingluo. Pagkatapos ng lahat, ang Diyosa ng mga kulay ay nagpakita ng paggalang, at ang diwa ng sandata na si Xingluo ay hindi nagkusa na kilalanin ang Panginoon. Ang kanyang pagkakakilanlan at ang Heavenly Heart na iniwan ng Holy Emperor ang dahilan kung bakit si Xingluo ang master ng chessboard. At saka, ang ginoong ito ay talagang napakaraming kaalaman at ang kanyang antas ay nakakatakot. Ito ay bihirang makita ang isang pag-iral na ipinanganak sa antas ng Kaitian. Tulad ng para sa Chaos Innate level, ito ay isang maalamat na pag-iral. Ang pagpupulong kay Green Willow ngayon ay maaaring ituring na kanyang kapalaran. Iniisip lamang ang tungkol sa paglabas upang pag-isipan ang tungkol sa mga pangunahing ideya sa pagpapaunlad ng lakas, binuksan niya ang channel sa espasyo sa kanyang kalooban, at nakarating siya sa Greenwood City. Sinong mag-aakala na may likas na espiritual na ugat sa Greenwood City? Dapat sabihin na ang swerte talaga ni Yang. Siyempre, kung hindi dahil sa espiritu ng instrumentong si Xingluo, kahit na pumunta siya rito, baka hindi niya makilala na ang patay na punong ito ay Green Willow, isa sa 10 likas na espiritual na ugat na ipinanganak sa kaguluhan.
At ito rin ang pinakamisteryoso sa 10 likas na espiritual na ugat sa bibig ng espiritu ng instrumentong si Xingluo. Huminga ng malalim si Yang Yiyo, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay, at isang hadlang ang nabuo. Agad nitong binalot ang Green Willow at inihiwalay si Guo Wangang sa labas. Dahil gusto niyang makuha ang Green Willow, hindi niya ito hinayaang makita ni Guo Wangang. Siyempre, susundin niya ang pamamaraan ng espiritu ng instrumentong Xingluo at mag-iiwan ng sangay ng Green Willow bilang espiritual na simbolo ng Greenwood City, at mag-iiwan ng ilog para sa mga tao ng Greenwood City upang ganap na mapabuti ang kanilang kapaligiran. Ang pagsisikap na tulungan silang gawin ang kanilang makakaya ay isa ring paraan para mabayaran sila. Sa labas ng harang, si Guo Wangang at isang grupo ng mga matatanda ay nakakita ng isang flash sa harap ng kanilang mga mata. Hindi na nila makita ang sagradong puno at Yang Yiyo, at isang daloy ng liwanag ang lumitaw sa kanilang paningin. Ano ang ginagawa ng Panginoon ng lungsod? Medyo nag-aalala ang isang elder. Hindi inaasahan ni Guo Wangang na mangyayari ito, ngunit alam niya na si Yang Yiyo ay isang Diyos. Dahil nangako siyang ililigtas ang sagradong puno, tiyak na gagawin niya ito. Maaaring ang eksenang ito ang simula ng spell ng Diyos, na isang magandang bagay din. Sabi niya, "Don't worry. Ganito na ang sitwasyon natin. How bad can it get?" Totoo iyon. Sa palagay ko ay wala ng pag-asa. Mas mabuting magkaroon ng tulong ng kataas-taasang Diyos kaysa sa walang pag-asa. Maghintay ka lang. Oo, gaano kalala ang sitwasyon natin? Nag-usap si Guo Wangang at ang mga matatanda. Sa loob ng barrier, nakatayo si Yang Yiyo sa harap ng Green Willow Sacred Tree. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, isang patak ng Fountain of Youth ang lumitaw. Sa isang pitik ng kanyang daliri, lumipad ito patungo sa Green Willow Sacred Tree. Xingluo, sigurado ka bang kapaki-pakinabang ang Fountain of Youth? Tinanong ni Yang Yiyo ang espiritong si Xingluo. Ang espiritu ng sandata, si Xingluo, ay nagsabi, sa buong mundo, ang Fountain of Youth ay ang pinakapuno ng sigla. Maliban sa ilang mga kayamanan ng parehong antas, walang ibang kayamanan ang makapagliligtas sa Green Willow. Bagamat ang tubig ng Fountain of Youth ay hindi sa Chaos Innate level, ito rin ay isang kayamanan ng Spring kay Tian, hindi ito ang antas ng tubig ng Tian. Tingnan mo. Sana gumana. Tinitigan ni Yang Yiyo si Green Willow habang nagsasalita. Matapos tumulo ang tubig ng Fountain of Youth sa puno ng Green Willow, isang hagong na tunog ang narinig sa susunod na sandali. Nagulat ang buong Green Willow God Tree. Biglang lumakas ang berdeng ilaw. At unti-unting lumiliwanag. Bitek. Isang tunog na parang nabasag na salamin. Tiningnan ni Yang Yiyo ng maigi at nalaman na ang orihinal na itim na puno ng bakal ay nagsimulang matuklap, at ang balat ay nahulog ng paunti-unti. Kabanata 3143, ang tunay na katawan ni Green Willow ay isang walang lamang shell. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang balat na nahuhulog sa malalaking piraso. Ngunit pagkatapos na bumagsak ang balat, nahayag ang napakaberdeng kulay. Tulad ng kulay na glaze, ito ay nakasisilaw, at nakita ni Yang Yiyo ang mga linya tulad ng mga daluyan ng dugo na lumilitaw sa puno, at tila may dugong dumadaloy sa loob, mabilis na gumagalaw. Hualala! Ang isang malaking lugar ng itim na balat ay nahulog tulad ng isang malakas na ulan, at sa lalong madaling panahon ito ay nakasalansan tulad ng isang bundok sa ilalim ng puno. Kahit nawala ang malaking berdeng puno ng willow. Kung hindi dahil sa naglalabas na berdeng ilaw, iisipin ni Yang Yiyo na nawala na ang berdeng puno ng willow. Alam niya na ang berdeng puno ng willow ay naging mas maliit pagkatapos ng isang malaking halaga ng pagbuhos ng balat. Sa sandaling ito, isang itim na bark mountain ang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ay humigit kumulang 100 metro ang taas. Ikinumpas ni Yang Yiyo ang kanyang kamay. Sa susunod na sandali ay nawala ang balat. Nakasilaw ang berdeng ilaw. Isang 30-meter high green tree na parang jade ang lumitaw sa paningin. Puno ito ng sigla. Ang hininga ay malakas at nakakahimok. Ang buong katawan ay kristal, mula sa pangunahing puno ng kahoy hanggang sa bawat sanga, at sa bawat dahon, may mga linya na katulad ng mga daluyan ng dugo na dumadaloy. Sa pinakalabas na ibabaw ng Green Willow Divine Tree ay isang makulay na ulap na pumapalibot sa mga ugat. Pagdating sa tuktok ng puno, lumilitaw ang isang makapal na makulay na lilang ulap. Kung titingnang mabuti, ito ay isang langit na puno ng mga bituin, marilag at kahanga-hanga. Maaaring ito ang sinabi ng espiritong si Xingluo tungkol sa kakaibang kababalaghan ng langit at lupa. Ito ay talagang isang sagradong puno. Ito ba ang orihinal na hitsura ng Green Willow Divine Tree? Buhay ito. Oo nga, tama ang hula ko. Ito ang katawan ng Green Willow, ngunit ginamit nito ang Golden Cicada upang ibuhos ang kanyang shell. Dapat ay umalis ang pangunahing kamalayan upang muling buuin. Haha, ang tunay na katawan ng Green Willow ay isang walang laman na shell na walang may-ari. Napakaswerte mo talaga. Tumawa ang espiritong si Xingluo. Naantig ang puso ni Yang Yiyo at sinabing, ang tunay na katawan ng Green Willow ay isang walang laman na shell na walang may-ari. Ano ang ibig mong sabihin? Sa palagay ko ay iniwan ni Green Willow ang katawan nito dito upang maiwasan ang Heavenly Daw, at ang pangunahing kamalayan nito ay nawala upang muling magtanim.
Sa ganitong paraan, maaari itong makatakas sa inspeksyon ng Heavenly Dao. Ngayong wala ng malay si Green Willow, maaari lamang itong gamitin bilang isang top-level na magic weapon. Ito ay isang magandang deal para sa iyo, anak na si Willow ay mabilis na mailigtas ang iyong buhay, bata. Ang taong Dao ay nagdudulot ng gulo para sa iyo. Sinabi ng espiritu ng sandata na si Xingluo. Medyo naguguluhan pa rin si Yang Yian at nagtanong, maaari bang umalis ang pangunahing kamalayan sa pangunahing katawan? Hindi ba magkakaroon ng anumang epekto? Hindi ba sinabi mo na ito ay isang clone? Ang espiritong si Xingluo ay nagmuni-muni at nagsabi, para sa pagkakaroon ng likas na espiritual na mga ugat ni Lai Velayo, ano ang maaaring maging epekto ng pangunahing kamalayan kapag umalis ito sa pangunahing katawan? Siya ay isang tunay na pinakamataas na antas ng malakas na tao sa mundo. Ito ay isang paraan lamang ng pagtakas mula sa shell. Hindi ito isang malaking problema para kay Lai Velayo. Gayunpaman, ang pagsuko sa pangunahing katawan ay talagang isang malaking bagay. Ito ay talagang isang malaking bagay. Siyempre, maaari mo ring ituring ito bilang isang clone. Anyway, Lai Velayo silang lahat. Sino ang nakakaalam, ang pangunahing kamalayan ay maaaring dumating upang mahanap ito sa hinaharap. Okay, kahit na ito ang pangunahing katawan ni Lady Liu, hindi ako magiging magalang. Kung makikilala ko siya sa hinaharap, ibabalik ko ito sa kanya. Ito rin ang kapalaran. Sabi ni Yang Yian. Kumuha siya ng isang patak ng Fountain of Youth at ganap na na-activate ang Lai Velayo. Ang aura na ipinalabas nito sa oras na ito ay naging mas malakas at mas malakas, eksaktong kapareho ng aura ni Lady Liu. Naisip niyang nasa pangunahing katawan ni Lai Velayo, maaaring mas maginhawang hanapin si Lady Liu sa hinaharap, o pagkatapos na maramdaman ni Lady Liu ang kanyang pangunahing katawan, siya mismo ang lalapit sa kanya, na magliligtas ng gulo. Mangolekta. Gumalaw ang isip ni Yang Yian, at iwinagayway niya ang kanyang kamay ng may malakas na kapangyarihang mahika patungo sa berdeng willow. Biglang bumangon ang berdeng willow mula sa lupa, naging madilim na berde at lumitaw sa kanyang palad, at naging isang maliit na berdeng puno ng willow. Pagkatapos ay kumaway si Yang Yian sa isang sanga ng berdeng puno ng willow, at biglang nahulog ang isang maliit na sanga mula sa pangunahing puno. Muli niyang ikinaway ang kanyang kamay at ipinasok ang sanga sa orihinal na lugar. Gumalaw ang isip ni Yang Yian, at lumitaw ang dalawang patak ng Fountain of Youth, isang patak ang nahulog sa sanga, at isang patak ang nahulog sa lupa. Sa susunod na sandali, ang sanga ay kumikinang na may madilim na berdeng liwanag, at ang sanga ay nagsimulang lumaki. Sa isang kisap mata, lumaki ito hanggang 12-12 metro at naging maliit na berdeng puno ng willow. Ito ay maaaring ituring bilang isang paliwanag kay Guo Wangang. Sa katunayan, ito ay isang espiritual na simbolo, at maaari din itong ituring bilang isang maliit na clone ng berdeng willow. Baka lumaki ito sa hinaharap. Sa madaling salita, ang maliit na sangay na ito ng berdeng willow ay magdadala ng swerte sa lungsod ng Livimo. Matapos bumagsak sa lupa ang ikalawang patak ng Fountain of Youth, nagsimulang bumulwak ang tubig mula sa lupa. Lumipat ang mundo. Isang bagong bukal ang lumitaw, at ang tubig ay dumaloy ng mas malaki at mas malaki. Biglang tumaas ng husto ang daloy ng tubig ng madilim na ilog, at umagos sa lupa. Sa labas ng mundo, ang ilog sa Greenwood City, na tuyo sa hindi mabilang na taon, ay nagsimulang lumaki. Isang malaking ilog ang nabuo, na umaagos sa malayo sa lungsod. Ang mundo ay nagbago ng husto. Matapos kolektahin ni Yang Yiyo ang berdeng willow, isang hindi nakikitang puwersa ang tumaas sa kalangitan. Hindi nakikita, may putok sa itaas ng Greenwood City. Parang may nabasag na harang. Nang walang tunog, nagbago ang kapaligiran ng Greenwood City, 8,000 milya ang layo. Nakatayo roon si Yang Yiyo na nakapikit at naramdaman na ang enerhiya ng banal na diwa ay nagsimulang bumawi sa loob ng radius na 8,000 milya kung saan ang Greenwood City ang sentro. Alam niyang nalutas na ang problema ng Greenwood City. Sa hinaharap, ang lugar na ito ay unti-unting mababawi ang sigla at magiging isang oasis muli. Tama si Chiling Xingluo. Ang problema ng Greenwood City ay ang Green Willow. Ang dahilan kung bakit ito ay tuyo at ang kapaligiran ay masama ay ang enerhiya sa pagitan ng langit at lupa ay pinigilan ng berdeng willow. Kung inalis niya ang berdeng willow, at ang dalawang patak ng tubig sa bukal ay nahulog, isang patak ang ibibigay sa sanga ng berdeng willow upang maibalik ang sigla, at isang patak ang nahulog sa lupa upang maging isang bukal, at ang problema sa pinagmumula ng tubig ay nalutas. Lahat ay naibalik. Sa hinaharap, maaaring magsanay ang mga tao sa Greenwood City sa ilalim ng sangay na ito ng berdeng willow tree, na magkakaroon ng multiplier effect. Kung hindi ito masusugpo ng Green Willow body, ang branch Green Willow na ito ay hindi lamang hindi sakupin ng enerhiya ng lugar na ito, ngunit pahihintulutan din ng mga tao na magsanay at mapabuti ang kapaligiran. Dapat sabihin na ang pamamaraan ni Chiling Xingluo ay hindi masama. Matapos gawin ang lahat ng ito, inalis ni Yang Yiyo ang harang at lumabas. Si Guo Wangang at ilang elder ay lumuhod at yumuko upang pasalamatan si Yang Yiyo matapos siyang makitang lumabas. Kahit na sila ay mga mortal, naramdaman din nila ang mga pagbabago sa mundo. Nakita ang madilim na ilog na puno ng tubig, at nakita ang isang kristal na malinaw na berdeng kahoy na sagradong puno na lumitaw sa malayo.
Bagaman ito ay naging mas maliit, nakilala nila na ito ang berdeng kahoy na sagradong puno na kanilang pinuprotektahan sa kanilang panahon. Masayang tinanggap ni Yang Yiu ang kanilang pasasalamat. Sa susunod na buwan, nanatili si Yang Yiu sa Greenwood City. Gusto niyang umalis, ngunit hindi niya mapigilan ang pagsusumamo ni Guo Wangang, gusto niyang tanggapin ang kanyang apo na si Guo Yi bilang isang disipulo. Natural na hindi tatanggapin ni Yang Yiu ang isa pang disipulo dahil mayroon na siyang Xiaoying, ang kanyang huling disipulo, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang desisyon na manatili at turuan si Guo Yi sa kanyang cultivation sa loob ng isang buwan. Dahil nakuha na niya ang berdeng willow na protektado ng iba, gagawin pa rin niya ito. Sa katunayan, alam niya na ang pinakalayunin ng mga tao sa Greenwood City ay bumalik sa landas ng paglilinang, upang sila ay mabuhay ng mas mahusay. Pagkatapos ng lahat, ito ang kaharian ng mga Diyos, at kahit na ang pinakamababang antas ng mga Diyos ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao at maaaring mabuhay ng mas mahusay. Si Yang Yiu ay magsisikap na tulungan sila dito. Kabanata 3144 Pambubuli sa malaking flower snake. Sa isang buwan, tinuruan ni Yang Yiu si Guo Yi, at ginawang immortal si Guo Yi mula sa isang mortal. Pagkatapos niyang maging pangunahing Diyos, at mag-iwan ng ilang pamamaraan sa paglilinang, umalis si Yang Yiu sa Greenwood City. Nakita siya ng buong lungsod. Guro, hindi ako nangako na magiging master mo. Magsanay kang mabuti. Ang maaaring mabuo ng Greenwood City sa hinaharap ay nakasalalay sa iyo. Kung tayo ay nakatadhana, maaari mong dalhin ang token na ito. Tayo ay magtagpo sa pamamagitan ng tadhana. Tayo na. Hindi pinayagan ni Yang Yiu si Guo Yi na tawagin siyang master. Pagkasabi niya nun, nawala sa Greenwood City sa isang iglap. Hindi niya alam kung anong uri ng mga kaaway ang haharapin niya sa hinaharap, at ayaw niyang idawit sina Guo Yi at Greenwood City. Para naman kay Guo Yi, kahit na hindi siya tumanggap ng disipulo at wala siyang status ng master at apprentice, nagtuturo lang siya ng isang buwan, pero isa siyang master at apprentice. Sa puso ni Yang Yiu, lihim niyang itinuring siya bilang isang rehistradong disipulo, kung hindi ay hindi niya ibibigay ang Cloud Gate token kay Guo Yi. Mahal na mahal niya si Guo Yi, ang maliit na lalaki. Sa unang pagkakataon na nakita niya si Guo Yi na ginagamit ang kanyang katawan para kanlungan ng isang damo mula sa hangin at ulan, nagkaroon siya ng kamalayan sa pagprotekta sa kapaligiran, na napakabuti sa puso ni Yang Yian. Kaya naman pinili niyang manatili ng isa pang buwan para turuan ang anak. Tumingin si Guo Yi sa lugar kung saan nawala si Yang Yian, hawak ang Yunmen token na ibinigay ni Yang Yian sa kanyang kamay, lumuhad at yumuko, na nagsasabing, kilala mo man ito o hindi, iniisip kita bilang aking Panginoon sa puso ko. Utu anak, natural na kinikilala ng iyong amo ang iyong pagkakakilanlan, kung hindi ay hindi kanya bibigyan ng token. Lumapit si Guo Wangang at hinawakan ang ulo ni Guo Yi at sinabi. Dahil dito ay nagliwanag ang mga mata ni Guo Yi, at lihim siyang nanumpa sa kanyang puso na magsisikap siyang magsanay, at kapag nagtagumpay siya sa kanyang paglilinang sa hinaharap, hahanapin niya ang kanyang amo. Guo. Si Yi ng Greenwood City, pagkaraan ng ilang taon, ay naging isang makapangyarihang sangay ng Yunmen. Kapag nagkita muli ang master at apprentice sa hinaharap, naging top powerhouse siyang sa God Realm. Pagkatapos umalis ni Yang Yian sa Greenwood City, hindi siya nagmamadaling bumalik. Malayo pa ito sa daang taon na sinabi niya. Sa pagkakataong ito, wala pang isang taon siyang nasa Greenwood City. Pupunta siya sa ibang mga lugar sa God Realm. Ang layunin ay pag-isipan ng mga pangunahing ideya ng orthodoxy ni Yunmen. Bagamat naging inspirasyon siya sa Greenwood City, hindi ito sapat. Kaya't si Yang Yian ay magpapatuloy na maglibot. Sa pagkakataong ito ay nakakita siya ng mga mortal sa God Realm, kaya inaabangan pa rin niya ang susunod niyang makikita. Lahat ng nakasalubong niya sa kalsada ay isang tanawin para sa kanya. Saan ang susunod na pupuntahan? Wala pa ring pagpipilian si Yang Yian. Sa pagkakataong ito ay panandalian din siya, winuwagayway ang kanyang kamay para buksan ang Space Channel, at pumunta siya kung saan man niya gusto. Sa pagkakataong ito ay nanatili si Yang Yian sa kalawakan ng kaunti pa, at naisip niyang makakatakbo pa siya ng mas malayo. Pagkatapos ng kalahating oras sa Space Channel, ikinaway niya ang kanyang kamay at lumabas. Sa susunod na sandali ay lumabas siya sa channel ng kalawakan, ngunit natagpuan na siya ay lumitaw sa itaas ng walang katapusang mga bundok. Siya flashed at nahulog direkta, ngunit lumitaw sa isang primeval kagubatan. Bagamat mukhang walang nakatira, baliwala iyon sa kanya. Ang pangunahing layunin ay upang tumingin sa paligid, at anumang kapaligiran ay gawin. Kung ikukumpara sa mapanglo na kapaligiran sa Greenwood City noon, maganda ang pakiramdam ni Yang Yian nang siya ay nasa walang katapusang primeval forest. Pinigilan niya ang lahat ng hininga niya at hindi ito pinakawalan, dahil lang sa takot niyang takutin ang mga nilalang dito. Ang primeval forest sa God Realm ay iba sa nakaraang panahon sa lower world. Lahat dito ay may malakas na sigla at naglabas ng hininga ng banal na liwanag at kagandahan. Alam niya na kadalasang may naglilinang na mga nilalang sa mga lugar na tulad nito, ngunit maaaring hindi sila masyadong makapangyarihan. Karamihan sa kanila ay mga demonyo at espiritu ng bundok. Siyempre, may mga makapangyarihang nilalang din, pero hindi niya alam kung makakaharap niya sila.
Pagkatapos ng lahat, kahit na ginawa niya, siya ay walang pag-aalinlangan sa kanyang kasalukuyang paglilinang. Kahit na ang kanyang paglilinang ay nasa ika-4 na antas pa rin ng hidaw, ang kanyang tunay na lakas ay malapit sa ika-5 antas ng hidaw. Hanggat hindi ito ang banal na Dao, kaya niya itong harapin. Kung tungkol sa mga tunay na malalakas na tao ng banal na Dao, hindi sila mga repolyo, ngunit misteryoso at mahalagang mga species. Sa ngayon, hindi pa niya sila nakita o nakatagpo sa totoong kahulugan, syempre, hindi binibilang ni Ling Yi. Naglalakad sa sinaunang kagubatan, hinaranggan ng matataas na tiyuhin ng araw, at tila medyo madilim at madilim. Si Yang Yiyo ay malayang naglakad, at paminsan-minsan ang ilang espiritual na maliliit na hayop ay natatakot sa kanya at mabilis na umalis. Siyempre, mayroon ding mga nilalang na may espiritual na karunungan at Taoismo na tinuturing si Yang Yiyo bilang biktima. Halimbawa, ngayon, hindi lumakad ng ilang hakbang si Yang Yiyo, at nalaman niyang may kalusko sa damuhan na higit sa isang tao ang lalim. Ang mga damo ay gumagalaw sa kaliwat kanan na parang binibitin ng malakas na hangin. Halata namang may papalapit na malaki. Ngumiti si Yang at sinabi sa kanyang sarili, munting bagay, ikaw ay isang magsasaka sa antas ng Diyos, hindi nakakagulat na naglakas loob kang lumapit. Alam niya na dahil sa kanyang pigil na hininga ay nagmumukha siyang ordinaryong tao, na naging dahilan upang siya ay itinuturing na biktima ng maraming espiritual na nilalang sa primitive na kagubatan na ito. Maging ito ay mga ibon at hayop, o mga multo sa bundok, ang mga halimaw ay napapailalim lahat sa batas ng kaligtasan ng pinakamatibay. May pakiramdam ng teritoryo. Hanggat sumunod ka sa mga tuntunin ng teritoryo, medyo ligtas ka. Gayunpaman, sa sandaling lusubin mo ang teritoryo, aatakihin ka. Ang kanyang kasalukuyang gawi sa pagtakbo ay halatang pumasok sa teritoryo ng isang halimaw, at ang kabilang partido ay gustong lumapit sa kanya. At ang darating ay isang makapal at malaking insekto. Mayroon itong makukulay na talulot, kasing kapal ng balde, at mahigit 30 metro ang haba. Not to mention, sa mga mata ni Yang, ang malaking insektong ito ay mukhang maganda. Siyempre, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng ganoong ideya tungkol sa mga ahas. Noong nakaraan, hindi niya namamali ng mga ahas. Ngunit ngayon, ang ahas na ito ay hindi masyadong nakakainis, marahil dahil ang ahas na ito ay may mga makukulay na butik sa katawan at puti sa pangkalahatan, na mukhang maganda. Sa katunayan, ito ay higit pa dahil sa kanyang mataas na antas ng paglilinang kaya hindi niya ito sineseryoso. Ang isang ahas na tanging may pagtatanim ng Diyos sa kanyang mga mata ay isang malaking insekto lamang. Huminto siya at tumingin sa mga damong lumiliko sa kanyang harapan, naghihintay na lumitaw ang batik-batik na malaking insekto, ngunit parang bata siya sa kanyang puso. Gusto niyang paglaruan ng malaking insektong ito. Sa isang segundo, ito ay lumitaw. Hiss! Sa isang sumisitsit na tunog, ang malaking ulo ng ahas ay lumabas sa mga palumpong at umungol kay Yang Yiyo. Lumangoy ito halos sa itaas ng ulo ni Yang Yiyo, ibinuka ang dagwang bibig at tila gustong lunukan si Yang Yiyo sa isang lagok. Pero, nakangiting nakatayo doon si Yang, hindi gumagalaw. Sa katunayan, naghihintay siya. Kung talagang gustong pumatay ng malaking bulaklak na ahas na ito ay magpapatunay na ang masamang halimaw na ito ay isang mangangay ng tao, at hindi niya iniisip na patayin ito ng kusa. Pero naghintay siya. Hindi ginalaw ng malaking bulaklak na ahas ang bibig nito. Sa mahabang panahon. Tinatakot lang pala siya nito, at ang layunin ay itaboy siya sa teritoryo nito. Sa kanyang mga mata, ang malaking bulaklak na ahas na ito ay hindi isang napakalaso na ahas, ngunit isang ordinaryong batik-batik na ahas na may karaniwang talento. Halatang matalino ang makapag-cultivate sa level ng isang Diyos. Hiss! Umungol ito kay Yang Yiyo, na parang nagsasabing, umalis ka na, o kakainin kita. Walang pakialam si Yang Yiyan. Nakaharap sa agresibong malaking bulaklak na ahas, tinitigan ito ni Yang sa susunod na sandali, at pagkatapos ay lumabas ang kaunting presyon mula sa kanyang katawan. Flop! Sa sumunod na segundo, ang mga mata ng malaking bulaklak na ahas ay halatang puno ng takot, at ang malaking katawan nito ay bumagsak ng diretso sa lupa. Hiss! Isang nakakaawang ungol ang lumabas sa bibig nito. Natakot siya sa hiningang ibinubuga ni Yang. Haha, sobrang duwag, ang boring, sige, bata, umalis ka na. Hindi kita sasaktan dahil wala kang balak pumatay, pumunta ka, mag-practice ka ng mabuti, tutal makakapag-transform ka balang araw. Napabuntong hininga si Yang at kumaway sa malaking bulaklak na ahas para hudyat na umalis na ito. Hiss! Whoosh! Ang malaking bulaklak na ahas ay tumalikod at tumakbo palayo, na parang pinatawad. Ang bilis ay nagulat kay Yang, at agad itong nawala ng walang bakas. Hindi ba ito itinuturing na pananakot sa ahas? Natawa si Yang, ngunit nagpatuloy sa pagsulong. Sa sinaunang kagubatan na ito, siya ay isang bata na tao, at nadama na ang paglalaro ng tulad nito ay nagpapaginhawa sa kanya. Kabanata 3145 ang ikalimang antas ng Hidaw. Hidaw matapos maglakad at huminto si Yang sa kagubatan sa loob ng isang araw, sa wakas ay nakaramdam siya ng kaunting kulog. Nagkataon na narinig niya ang tunog ng tubig na umaagos sa kanyang tenga. Lumapit siya at pumunta sa gilid ng isang lawa. Walang malalaking nagtataasang puno na nakaharang sa daan.
May tubig, puno, bulaklak at halaman. Mayroong ilang mga ligaw na puno ng prutas sa paligid, at lahat sila ay mukhang maganda. Doon ay mga may lakotan at plum. Mayroon ding talon na daan-daang metro ang taas sa ibabaw ng malinaw na lawa. Ito ay talagang isang magandang lugar. Nagpasya si Yang Yiyo na magpahinga dito. Ang pananatili ng ilang araw, pagiging malapit sa kalikasan, at pakiramdam na mabuti. Ito ay isang magandang pagpipilian upang ganap na alisan ng laman ng iyong sarili. Nakahanap si Yang Yiyo ng malaking bato sa tabi ng lawa at nakahiga dito. Ang nakakapasong araw ay sumikat sa kanya, at pakiramdam niya ay napakaginhawa. Pakiramdam niya ay napakabuti ng estadong ito. Huwag isipin ang anumang bagay, huwag gawin, huwag isipin ang tungkol sa hinaharap na mga kaaway, huwag isipin ang malaking pamilya sa likod mo. Nakahiga lang ng comfortable, umaasang huminto ang oras sa sandaling ito. May mainit na sikat ng araw sa kanyang katawan, ang tunog ng tubig sa kanyang mga tainga, siya ay isinama sa kalikasan, at ang kanyang isip ay may kontrol sa pagitan ng langit at lupa, na napaka-relax. Sarap na sarap siya sa pakiramdam na ito. Sa ganitong paraan, kalahating tulog at kalahating gising si Yang Yian. Pero siya, hindi napagtanto na ang Chen Kun Dao Shanggang ay nagsimula ng magsasarili. Nang siya ay ganap na nakaka-relax, ang banal na kapangyarihan ng langit at lupa sa paligid ni Yang Yian ay gumalaw ng marahas, at ang banal na kapangyarihan ay patuloy na nagtitipon mula sa lahat ng direksyon sa pagitan ng langit at lupa. Sa isang tiyak na sandali, siya ay napapaligiran ng 5 ilaw at 10 kulay. Ang kanyang 10 malalaking puno ng Dao ang nagsasarili, at ang bawat puno ay naglalabas ng mahinang banal na liwanag at patuloy na kumikislap. Pagkatapos ay lumitaw din sa itaas ng kanyang ulo ang isang napakaberdeng puno. Ito ay ang magulong likas na espiritual na ugat na berdeng kahoy na nakolekta niya sa kanyang katawan noon. Ang espiritual na ugat na berdeng kahoy na ito ay lumitaw sa itaas ng ulo ni Yang Yian, at ang kaunting liwanag ng bituin ay patuloy na naglalabas ng liwanag, tulad ng mga patak ng ulan na bumabagsak, ngunit ito ay natubagan sa 10 malalaking puno ng Dao sa paligid ng Yang Yian, na ginagawang mas misteryoso ang 10 malalaking puno ng Dao. Pagkatapos ay lumitaw ang isang madilim na berde sa pagitan ng mga kilay ni Yang Yian. Ang Fountain of Immortality ay lumitaw din sa sarili nitong, at isang bakas ng madilim na berde ang kumalat, na nagpapalusog sa Green Willow Divine Tree sa tuktok ng kanyang ulo at sa 10 malalaking puno ng Dao sa paligid niya. Sa ganitong paraan, kasama si Yang Yian bilang sentrong punto, ang Green Willow Divine Tree, ang 10 malalaking puno ng Dao, at ang Fountain of Immortality ay nakaugnay sa isa't isa, na bumubuo ng isang napakaangkop na cycle state. Tila wala silang kinalaman sa isa't isa, ngunit sa katunayan ay malapit sila sa isa't isa. Mula sa labas, kasama si Yang Yian bilang sentrong punto, lumitaw ang isang magaan na kurtina na may diameter na higit sa 30 metro. Ito ang barrier light curtain na nabuo ng 10 malalaking puno ng Dao, ang Green Willow, at ang Fountain of Immortality. Kung may mga tagalabas na naroroon, tiyak na makikita nila na ang 10 malalaking puno ng Dao sa paligid ng Yang Yian ay dahan-daang lumalaki, na nagpapahiwatig din na ang paglilinang ni Yang Yian ay bumubuti. Bagamat ang 10 malalaking puno ng Dao ay ipinakita bilang mga multo, sinasalamin nila ang cultivation realm ni Yang Yian. Bagaman mabagal ang paglago, ito ay talagang lumalaki. Ang 10 malalaking puno ng Dao na higit sa 3,000 metro ay unti-unting lumalaki. 4,000, 5,000. At patuloy na bumangon mula sa lupa. Palakas din ng palakas ang aura na nagmumula kay Yang Yian. Siyempre, ang lahat ng ito ay naruroon lamang sa isang maliit na lugar, sa loob ng natural na nabuo na light curtain barrier na 30 metro ang lapad, at hindi masyadong nakakaapekto sa labas ng mundo. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang kakaibang kababalaghan na dulot ni Yang Yian dito ay nakaakit pa rin ng maraming ibon at hayop. Ang ilan sa maliliit na demon cultivator na nagbukas ng kanilang espiritual na karunungan ay ang unang nakadama ng mga pagbabago sa pagitan ng langit at lupa, at dahan-daang lumapit sa gilid ng pool kung saan naroon si Yang Yian. Gayunpaman, natagpuan nila na pagdating dito, may isang tao sa malaking bato, ngunit may mga kakaibang phenomena ng langit at lupa sa paligid niya. Sa taong ito bilang sentro, ang banal na enerhiya sa loob ng daan-daang metro sa paligid ay napakakapal. Habang papalapit sila rito, mas payapa at payapa ang kanilang nararamdaman. Bagaman hindi lubos na nauunawaan ng maliliit na demonyong magsasaka na ito ang susi, masasabi nila sa kanila na ito ay isang dakilang Diyos na nagsasanay, at maaari silang makinabang mula dito at lamunin muli ang asensya ng langit at lupa, na lubos na magpapalaki sa kanilang paglilinang. Sa ganitong paraan, pinalibutan ng maliliit na demonyong magsasaka ang pool kung saan naroon si Yang Yian at nagsimulang magsanay. Siyempre, ang unang dumating ay ang maliit na demonyo na pamilyar kay Yang Yian, ang batik-batik na ahas. Binitawan ni Yang Yian ang batik-batik na ahas. Ang ahas na ito ay talagang napaka-curious tungkol sa mga tao. Ang batik-batik na ahas ay nagsasanay sa kabundukan at hindi pa nakakita ng tao. Puno ito ng kuryosidad tungkol kay Yang Yian. Pagkatapos makatakas, tumalikod ito at gustong makita si Yang Yian.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, naramdaman nito ang mga pagbabago sa pagitan ng langit at lupa, kaya ang batik-batik na ahas ang naging unang maliit na nagsasaka ng demonyo na nagsanay kasama si Yang Yian. Pagkatapos nito, mga fox, ligaw na lobo, baboy ramo, pangolin, agila, espiritong ibon. Parami ng paraming espirito ng bundok at multo ang dumating. Naramdaman nilang lahat ang malakas na enerhiya. Pagdating nila sa gilid ng lawa, likas silang pumasok sa estado ng paglunok at pagbuga ng asensya ng langit at lupa. Lumipas ang 3 taon ng ganito. Parami ng parami ang mga ibon at hayop na nagtipon dito. Sa loob ng radius na 10,000 metro, may mga makakapal na lobo, insekto, tigre, leopardo, agila, aso, espirito, tanawin ng bundok at multo. Matalino man sila o ordinaryong mga ibon at hayop, likas silang nagtitipon dito. Pagkatapos ng radius na 10,000 metro, nabuo ang isang bilog, at lahat ito ay nasa tabi ng lawa, sa malalaking bato, sa damuhan, at sa malalaking puno. Siyempre, ilan lamang na may mas mataas na antas ng paglilinang ang nakapalibot sa hadlang ni Yang Yiu sa loob ng 30 metro. Halimbawa, ang batik-batik na ahas ay maagang dumating at may ilang antas ng pagtatanim, kaya ito ang pinakamalapit kay Yang Yiu. Pagkatapos nito, ito ay paglilinang, at pagkatapos ay ang maliliit na hayop na hindi nagbukas ng kanilang espiritual na katalinuhan. Ang mga antas ay napakalinaw, ngunit napakabihirang walang riot o kahit na ingay. Ang bawat isa na pumasok sa bilog na ito ay may likas na pangunawa. Bagaman sila ay mga ibon at hayop, naunawaan din nila na ito ang kanilang pagkakataon, at hindi sila nang ahas na gambale ng dakilang Diyos sa malaking bato. Mayroon ding mga malalakas na halimaw, na likas na nakakatakot, at ang iba pang mababang antas na halimaw at iba pa ay hindi nang ahas na kumilos ng may pangahas. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay pagkatapos na narito, mayroong isang hindi nakikitang katahimikan na pumipigil sa kanila. Nagkaroon din ng malaking benepisyo, at natural na walang riot. Masyadong abala ang lahat sa paglunok ng asensya ng langit at lupa, kaya paano sila magkakagulo? Sa katunayan, sa ilalim ng aura na nabuo ng 10 malalaking puno ng daw ni Yang Yian, ang berdeng willow na sagradong puno, at ang walang kamatayang tagsibol, ang lugar na ito ay pinalusog sa loob ng radius na 10,000 metro, na isang malaking pakinabang para sa mga ibon at hayop na ito. Halimbawa, ang batik-batik na ahas, pagkatapos magsanay dito, ay talagang napabuti ang paglilinang nito sa isang antas at nakapasok sa dakilang kasakdalan ng makalangit na kaharian ng Diyos. Maging ang mga ibon at hayop na iyon na hindi pa nagigising sa kanilang espiritual na katalinuhan, sa ilalim ng pagpapakain ng kakanyahan ng langit at lupa dito sa loob ng 3 taon, ay aktwal na nagmulat ng kanilang espiritual na katalinuhan ng sunod-sunod, at may kakayahang sumipsip at huminga sa kakanyahan ng langit at lupa. Mula noon, nagsimula silang umalis sa pinakapangunahing yugto ng hayop at pumasok sa yugto ng espiritu. Mula noon, mayroon na silang talento sa paglilinang, na itinuturing na ganap na nagbago ng kanilang kapalaran. Sa pagkakataong ito ay nagpatuloy. 3 taon at 3 taon. Ang estado ni Yang Yian ay tumagal hanggang sa ika-10 taon, at sa wakas ay natapos. Bakit ito natapos? Dahil nasira niya ang kanyang paglilinang. At tumuntong sa ika-5 antas ng hidaw. Kabanata 3146, Biyaya ng Kaliwanagan. Matapos ang isang dagandong ng ang 10 malalaking puno ng Dao, ang berdeng willow na sagradong puno at ang Fountain of Immortality sa paligid ni Yang Yiu ay bumalik lahat sa kanyang katawan. Nagising din siya. Ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na may ngiti sa kanyang mukha, hindi ko inaasahan na makapasok ako sa ika-5 antas ng hidaw ng ganito. Nagkaroon ako ng epiphany nang hindi ko namamalayan. Mukhang lumabas ako para sa tamang dahilan sa pagkakataong ito. Ngunit ang sumunod na sandali ay natigilan siya nang makita niya ang siksikan ng mga ibon at hayop, at sa kanya naintindihan. Nagkaroon siya ng state of epiphany noon, at ngayon ay natural na niyang alam kung bakit iyon. Ang 10 malalaking puno ng Dao, ang berdeng willow na sagradong puno at ang Fountain of Immortality ay bumuo ng isang cultivation ecology, na nagpabuti ng cultivation environment dito sa isang tiyak na lawak. Ang mga ibon at hayop na ito ay nagtipon lahat dito, na itinuturing din na isang pagpapala. Ngumiti siya at sinabi, matalino kayong mga bata. Natapos ang cultivation state, at ang enerhiya ng divine energy sa pagitan ng langit at lupa ay nawala kaagad, at ang maliliit na demon cultivator na ito ay nagising din mula sa cultivation state. Naririnig na nagsasalita si Yang Yiu. Sa gitna ng takot, sila ay humiga o yumuko ang kanilang mga paa upang lumuhad sa harap ni Yang Yiu, bilang isang paraan ng pagpapahayag ng pasasalamat. Matapos gisingin ang kanilang espiritual na katalinuhan, natural na naiintindihan ng mga nilalang ang kalikasan ng tao at alam kung paano magpasalamat. Sa pagharap sa isang dakilang Diyos tulad ni Yang Yiu, sila ay puno ng pagkamangha. Medyo nanginginig silang lahat. Tiningnan sila ni Yang Yiu na may emosyon at sinabi sa kanyang sarili, ang mga nakakaunawa sa kalikasan ng tao at marunong magpasalamat ay mga espiritual na tao din. Okay, bumangon ka, hindi ko ibig sabihin na sisihin ka. Ang swerte mo para makapagsanay sa ganitong estado. Sa hinaharap, magsanay ng mabuti at huwag gagawa ng masasamang bagay. Hindi ito mawawalan ng kabuluhan.
Kung tutusin, balang araw ay makapapasok ka sa bulwagan. Hiss, ungol. Squeak, woo. Oh, ship. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, isa-isang tumunog ang mga ibon at hayop na nakaluhod sa lupa. Bagamat hindi ito mga salita ng tao, naiintindihan ni Yang Yiyo na nagpapasalamat sila sa kanya. Hahaha. Tawa ng tawa si Yang Yiyan. Ang kakayahang maimpluwensyahan ng 10,000 mga ibon at hayop na pumasok sa landas ng paglilinang ng hindi nakikita ay isa ring malaking merito. Mayroon siyang malinaw na pag-unawa sa sandaling ito. Siya. Napagtanto na ang kanyang kakayahang makapasok sa ikalimang antas ng hidaw ay maaaring nauugnay din sa mga ibon at hayop na ito, na maaaring ituring na merito ng paliwanag. Mayroong libu-libong mga nilalang na papalapit sa imahe. Hanggat ang mga ibon at hayop na may espiritual na katalinuhan ay nagising, natural nilang madarama ang natural na paraan ng langit at may mas kaunting sanhi at epekto sa paraan ng pagpatay, na maaari ding ituring na merito. Ito ay makatwiran, na ang langit ay may damdamin at nagbigay sa kanya ng kaganhawahan ng paglilinang. Sa sandaling ito, mayroon siyang kaunting liwanag sa kanyang puso. May mga pagbabago rin sa kanyang estado ng pag-iisip. Siya ay naghahanap ng ubod ng mga salita ng pagtatatag ng tao. Sa oras na ito, tinitingnan ang pasasalamat ng mga ibon at hayop na ito, isang flash ng kidlat ang kumislap sa kanyang isipan, ngunit mabilis itong nawala. Gusto niya itong saluhin, ngunit hindi niya ito naabutan ng ilang sandali. Gayunpaman, sa pagtingin sa mga nilalang na ito, mayroon siyang direksyon. Ang mga ibon at hayop na ito, kung sila ay nagal-inang o kakabukas pa lamang ng kanilang espiritual na karunungan, ay talagang ang pinakamababang antas ng mga nilalang sa mga bundok ng God Realm. Ang kanilang kaligtasan ay ang pinakamahirap. Maaaring mabubuhay pa sila ngayon, ngunit maaaring patay na sila bukas. Lahat sila ay mga nilalang sa pagitan ng langit at lupa, at lahat sila ay laman at dugo. Marunong silang magpasalamat at alam ang mabuti at masama, ngunit sila talaga ang pinakamahirap. Tumingin si Yang Yiyan sa kanila at bumantong hininga, "Bueno, dahil ikaw at ako ay nakatakdang magsama, tutulungan kita. Sesermonan ko na lang ulit kayo. Depende sa sarili mong swerte ang maririnig mo. Kung mapapabuti mo ang iyong paglilinang, magkakaroon ka ng mas kaunting mga sakuna sa hinaharap." Pagkatapos, ang mga salita ay nahulog, hindi mabilang na mga ibon at hayop ang muling naantig. Siyempre, ito ay wika ng hayop. Bagaman mayroong ilang mga Diyos sa kanila, lahat sila ay mga ibon at hayop na may mga ordinaryong talento at mga linya ng dugo, hindi mga banal na hayop na may pambihirang mga talento. Pagkatapos ng lahat, kakaunti lamang ang mga banal na hayop sa mundo, at karamihan sa kanila ay mga ordinaryong tao tulad ng mga tao. Ang mga nagsasanay na nilalang na ito ay kailangan pang maghintay para sa karagdagang pag-unlad kung gusto nilang mag-transform sa mga tao. Alam niyang matagumpay siyang makakalusot dahil sa sarili niyang magandang kapalaran at dahil sa Green Willow Divine Tree. Siyempre, ito ang panloob na dahilan. Ang panlabas na dahilan ay ang hitsura din ng mga nilalang na ito. Ang mga nilalang na ito ay naapektuhan ng kanyang kapaligiran sa paglilinang at nakinabang dito. Sa turn, ito ay dahil tinuruan niya ang mga nilalang na ito, upang matagumpay silang makapasok sa ikatlong antas ng hidaw. Ang lahat ng mga bagay sa mundo ay magkakaugnay at umakma sa isa't isa. Ito rin ang katotohanan ngayon niya lang napagtanto. Sa pag-iisip nito, tinulungan na lang niya ang mga nilalang na ito. Isa ring mabuting gawa na ibahagi ang ilan sa mga pamamaraan ng paglilinang na naiintindihan niya na may pag-asang matulungan ang mga nilalang na ito. Nakaupo sa malaking bato, gumalaw ang puso ni Yang Yiyo, ngunit ang 10 malalaking puno ng Dao, ang Fountain of Youth at ang Green Willow Divine Tree ay muling lumitaw sa paligid niya. Dahil gusto niyang tumulong, hindi siya magiging mademo. Sa pagpapala ng mga kayamanang ito, magkakaroon ito ng multiplier effect sa paglilinang ng mga nilalang na ito. Huminga ng malalim si Yang Yiyo at dahan-daang nagsalita, ang paraan ng paglilinang ay ang pakiramdam ang enerhiya sa pagitan ng langit at lupa, na siyang yin at yang at ang 5 elemento. Mula sa tao nagmula ang isa ay nagsilang ng 2, ang 2 ay nagsilang ng 3, at ang 3 ay nagsilang ng lahat ng bagay. Ang isang sermon mula sa mababaw hanggang sa malalim ay nagsimula sa tabi ng isang lawa sa isang malaking hanay ng bundok sa banal na kaharian, at ang mga nakikinig ay ang mga ibon, hayop, insekto, tigre, leopardo, at iba pa. Sa mga bundok, na siyang pinakamababang nilalang. Ngunit seryoso itong tinatrato ni Yang Yiyo, nang walang anumang diskwento, at hindi minamaliit ang mga ibon, hayop o maliliit na demonyong ito. Sa kabaligtaran, tiyak na dahil dito ay nagpaliwanag siya ng napakabagal at maingat upang maunawaan nila. Sa sandaling nagsimula siyang mag-lecture, lumipad ang oras na parang palaso. 10 taon ang lumipas sa isang iglap, at habang siya ay nangangaral ng higit pa, ang halo na nabuo ng 10 malalaking puno ng Daoist, mga berdeng willow at ang bukal ng kawalang kamatayan sa paligid niya ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Nagniningning ito ng 10,000 metro ang layo, nagpapalusog sa lahat ng mga Diyos sa paligid. Ito ay walang kinikilingan. At nalaman din ni Yang Yiyo na habang umuunlad ang kanyang pangangaral, nakinabang din siya, ang kanyang estado ng pag-iisip ay naging mas malinaw at mas mapayapa tulad ng tubig, at ang kanyang kaharian ay malabo na bumubuti ng hindi namamalayan.
Lumipas ang unang 10 taon, nagsimula ang ikalawang 10 taon, at nagpatuloy ang ikatlong 10 taon. Sa wakas, isang demon cultivator ang nakalusot. Huminto ang pangangaral pagkatapos ng 30 taon. Ang unang nakalusot ay talagang ang betik-betik na ahas. Matapos ang isang malakas na putok, ang pagtatanim ng betik-betik na ahas ay umabot sa antas ng isang Diyos, at ang katawan nito ay nagniningning sa banal na liwanag, ngunit ito ay naging isang tao. Tumigil si Yang Yiyo. Malapit na niyang matapos ang lecture niya. Nang makita ang betik-betik na ahas na nagbagong anyo bilang isang batang lalaki, ngumiti si Yang Yiyo, pakiramdam niya ay tapos na siya. Pagkatapos ay may isa pang dagandong. Siyam na banal na ilaw ang sunod-sunod na kumikislap. Ipinahiwatig nito na siyam pang mga kabataang nagsasaka ng demonyo ang nakalusot at nagsimulang mag-transform sa mga tao. Pagkatapos nilang mag-transform, bagamat ngumiti si Yang Yiyo, medyo nahiya din siya at mabilis na umiwas ng tingin dahil may 3 babae sa kanila. Pagkatapos ng pagbabagong anyo, sila ay hubad. Umubo siya at paalala, dahil nagbago ka na bilang tao, ganap mong inalis ang iyong pagiging hayop mula ngayon. Ang mga tao ay ang primates ng lahat ng lahi, at dapat mong maunawaan ang paraan ng kagandahang loob, katwiran, integridad at kahihiyan. Bilasan mo at isuot mo ang iyong mga damit. Susunod kami sa mga turo ng Master. Ang 10 demon cultivator ay sabay-sabay na sumagot, yumuko kay Yang Yiyo, at pagkatapos ay ginawang damit ang kanilang mga balat at isinuot, at pagkatapos ay tumayo doon sa maayos na paraan. Tumanggaw si Yang Yiyan na may kasiyahan at sinabing, magaling silang lahat, ngunit hindi mo na ako kailangang tawaging Master. Tinanggap ko na ang isang saradong disipulo at hindi natatanggap ng mga disipulo. Anuman ang mangyari sa pagitan mo at sa akin ay isang pagkakataon, at ito rin ang iyong sariling kapalaran. Hayaan mo na lang, at hindi mo na ako kailangang tawaging Master. Hindi siya madaling tumanggap ng mga alagad, at ginawa lang niya ang sinabi niya, at tinulungan ang mga nilalang na ito. Kung gayon, salamat, Guro. Ang binata na binago ng betik-betik na ahas ang tumawag kay Yang Yiyan bilang Master. Naunawaan din niya na hindi sila kwalipikado para kay Yang Yiyan na tumanggap ng mga disipulo. Ngunit hindi siya naglakas loob na pilitin ito. Anyway, ito ang biyaya ng pagtuturo, at maaalala nila ito. Magagawa mo ang kahit anong gusto mo, nakangiting sabi ni Yang Yiyan. Maliban sa 10 betik-betik na ahas, ang ibang mga nilalang ay labis ding nagpapasalamat at nagbigay pugay kay Yang Yiyan. Umalis ka, tandaan mong magsanay ng mabuti, at huwag gagawa ng masasamang bagay. Kung alam ko, gagawa ka ng masama sa hinaharap, at talagang babawiin ko ang iyong pagtatanim. Ikanaway ni Yang Yiyan ang kanyang kamay upang hayaang maghiwa-hiwalay ang mga nilalang. Natapos niya ang kanyang sermon, at ginawa ang dapat niyang gawin, at ayaw niyang abalahin ang mga nilalang na ito. Bagamat 10,000 nilalang ang nag-aatubili na umalis, hindi sila nang ahas na manatili at gambalain si Yang Yiyo dahil inutusan niya silang umalis. Nang itaboy ang betik-betik na ahas, ang betik-betik na ahas ay nagtanong sa mahinang boses, maaari ko bang itanong ang iyong pangalan, Panginoon? Iingatan namin ito. Hindi namin malilimutan ang iyong kagandahang loob sa pagtuturo sa amin ngayon. Mangyaring isipin ang tungkol sa amin. Lahat kami ay mga ibon at hayop sa kabundukan, at kami rin ang pinakamababa sa lahat ng nabubuhay na bagay. Kung hindi dahil sa iyong kabutihang loob sa pagtuturo sa amin, at kami ay maghihintay sa ngayon. Huwag kalimutan ang iyong kabaitan. Tiningnan ni Yang Yiyo ang betik-betik na ahas, ngunit hindi niya inaasahan na ang betik-betik na ahas na ito ay isang matinong maliit na demonyo. Marahil ito ay maaaring maging isang bagay sa hinaharap. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naunawaan niya ang mga ito, at pagkatapos ay sinabi niya, ako si Yang Yiyo, ang Panginoon ng Yunmen sa Ascension Mountain ng God Realm. Hindi ko hinihiling na alalahanin mo ako. Sana lang ay magsanay ka ng mabuti. Huwag kang gagawa ng masasamang bagay kapag nagtagumpay ka sa hinaharap, at huwag mong gamitin ang pangalan ko para magdulot ng gulo, kung hindi, hindi kita hahayaang umalis. We will. Sundin ang mga turo ng Panginoon. Hindi kami maglakas loob na gawin iyon. Nanguna ang betik-betik na ahas at isa-isa silang naghiwa-hiwalay. Sa isang kisap mata, 10,000 ibon at hayop, tanawin ng bundok at multo ang nawala sa malalawak na kabundukan. Pinanood sila ni Yang Yiyan na umalis, ngunit bamantong hininga din na balang araw ay makakasama niya ang isang grupo ng mga ordinaryong ibon at hayop. At ang pangangaral sa kanila, nakakatuwang isipin ito. Pagkatapos ay iniunat ni Yang Yiyan ang kanyang kamay, at ang Green Willow Divine Tree ay lumitaw sa kanyang palad. Naramdaman din niya na may isa pang mundo sa loob ng Green Willow Divine Tree sa pamamagitan ng pangangaral sa mga nakaraang taon, o may napakalakas na puwersa. Ngayon ay gusto niyang pag-aralan itong mabuti. Kaya nagsimula ang isa pang round ng practice. Naka-crossleg siya sa malaking bato, kasama ang Green Willow Divine Tree sa kanyang palad. Ipinikit niya ang kanyang mga mata upang maramdaman ang malakas na puwersa sa loob ng Green Willow Divine Tree. Kailangan niyang kontrolin, o alamin kung paano gamitin ang likas na espiritual na ugat na ipinanganak sa kaguluhan. Lumipas ang oras araw-araw, buwan-buwan, taon-taon. Ilang dekada ng ganito si Yang Yiyan. Gayunpaman, marami siyang nakuha at unti-unting naunawaan ang paggamit ng Green Willow Divine Tree.
Isang araw, isang kulog ang umalingaw sa kalangitan. Naputol ito at nagulat siya sa paggising. Binuksan ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata, iniligpit ang berdeng puno ng willow, at tumingala sa langit. May kidlat at kulog sa di kalayuan, at ang buong bulubundukin ay natatakpan ng maitim na ulap. Ang malakas na divine sense ay inilabas, ngunit napag-alaman na may mga pag-ulan, hangin at kulog, baha, pagguho ng lupa, pagsabog ng bulkan sa maraming lugar sa kabundukan. Ang mga ito ay natural na phenomena. Walang halimaw. Ang kapangyarihan ng kalikasan ay pumutok at walisin kung saan-saan. May mga nilalang na namatay ng malungkot sa ilalim ng natural na sakuna. Totoo na ang daan ng langit ay malupit at tinatrato ang lahat ng bagay bilang mga asong dayami. Nakita ni Yang Yiyo ang lahat, ngunit naantig siya. Kabanata 3147, Pagtuturo ng walang diskriminasyon 4 na pangungusap mula kay Henkyo. Sa kamalayan ni Yang Yiyo, nakita niya ang buong bulubundukin sa malayo. Ang kapangyarihan ng kalikasan ay umiiral sa anumang kaharian, na sumasakop sa banal na kaharian, at ito ay mas malakas pa sa banal na kaharian. Ito ang natural na paraan ng paggalaw ng mga celestial body, at walang makakapagpabago nito. Siyempre, ang pag-iwas sa mga natural na sakuna ay maaaring gawin sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Halimbawa, maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagpasok sa paglilinang, o sa madaling salita, upang mabawasan ang pinsala. Sa ilalim ng mga natural na sakuna, ang mga nilalang na may cultivation ay natural na makakaiwas sa isa o dalawa, ngunit ang mga ordinaryong nilalang na walang cultivation ay direktang magdurusa. Siyempre, kahit may cultivation, depende sa level. Ang mga nilalang na may mahinang paglilinang ay apektado pa rin. Sa kamalayan ni Yang Yiyo, nakita niya ang maraming lugar kung saan bumagsak ang mapangwasak na kapangyarihan ng kalikasan. Sa ilalim ng dumadagandong na kulog, nagliyab ang kagubatan, nasunog ang maraming nilalang hanggang sa mamatay, at maraming pamilya ng hayop ang inilibing sa ilalim ng pagguho ng lupa. Sa ilalim ng baha, mas dumami pa ang nasawi. Nakita at narinig niya ang walang magawang pag-iyak. Napaka-miserable. Bagaman sila ay ilang mga ibon at hayop, mga espiritu ng bundok at mga halimaw, sila ay mga buhay na nilalang din. Bilang karagdagan sa mga natural na sakuna, mayroon ding malupit na pakikibaka sa ilalim ng batas ng gubat, kung saan ang malalakas na nilalang ay nambibiktima ng mahihinang mga nilalang, na nangyayari sa lahat ng oras sa malalawak na kabundukan. Sa katunayan, ang mga eksenang ito ay napaka-normal para kay Yang Yiyo sa mga ordinaryong oras, at ang mga katulad na bagay ay maaaring mangyari araw-araw at bawat taon. Ngunit sa sandaling ito, nakaramdam siya ng malaking pagbabago sa kanyang puso. Siya ay inspirasyon ng katotohanan na ang langit at lupa ay hindi mabait at tinatrato ang lahat ng bagay bilang mga asong dayami. Sa kanila, nakita ni Yang Yiyo ang maraming pamilyar na nilalang, na mga ibon at hayop na narinig niya sa nakalipas na ilang dekada. Ngayon silang lahat ay humagulgol ng walang magawa. Kahit na mayroon silang ilang Daoist cultivation sa ilalim ng natural na sakuna, wala pa rin silang kapangyarihang lumaban. Ang pinakahalata ay ang butik-butik na ahas, na ang buntot ay direktang pinutol ng kidlat, at pagkatapos ay inanod ng baha, na nakikipagpunyagi sa tubig. Inakala ni Yang Yiyo na susuko ang batik-batik na ahas, ngunit nalaman niyang makalipas ang mahigit kalahating oras, ang batik-batik na ahas ay nahihirapan pa rin sa epekto ng baha, na naputol ang buntot nito. Wala sa kanila ang sumuko, at sinubukan ang kanilang makakaya upang maabot ang pampang, ngunit nabigo. Sa mga mata ni Yang Yiyo, ang hangarin na mabuhay ng isang maliit na ahas na demonyo ay mas malakas kaysa sa mga tao. Napakatigas ng ulo niya. Maraming mga nilalang tulad ng batik-batik na ahas na hindi sumuko at nakaligtas sa kapangyarihan ng kalikasan. Pero, mas alam ni Yang Yiyo na kung walang mangyayaring hindi inaasahan, ang kanilang mga solusyon ay talagang pareho, at lahat sila ay mamamatay sa huli. Siyempre, mas marami ang namatay. 10,000 mga nilalang ang namamatay, at ang una ay ang mga ordinaryong nilalang na hindi nagbukas ng kanilang espiritual na katalinuhan. Sa ilalim ng epekto ng kapangyarihan ng kalikasan, sila ay direktang pinatay, at sa huli ay naglabas sila ng isang desperadong humahagulgol na hininga. May sama ng loob na umaakyat sa langit. Malinaw na naramdaman ni Yang Yiyo ang sama ng loob na ito. Siya ay nahawaan, at ang kanyang puso ay pabago-bago rin. Nakita ko rin ang mga emosyong naglabasan ng hindi mabilang na mga nilalang. Halimbawa, sa pugad ng ibon, pinuprotektahan ng isang pares ng malalaking ibon ang 3 itlog sa pugad ng mahigpit sa ilalim ng kanilang mga katawan sa apoy. Sila ay ganap na nasunog sa abo, ngunit hindi pa rin sila umalis sa pugad. Ang buong pamilya ay sinunog sa abo. Sa ilalim ng baha, pilit na tinangka ng nunal sa kuweba na buhatin ang huling bata sa pampang, ngunit naanod siya ng baha. Ang mga katulad na eksena ay itinanghal sa iba't ibang lugar sa malalawak na kabundukan. Napaluha si Yang Yiyo nang hindi alam. Naramdaman niya ang sama ng loob at kawalan ng pag-asa na umabot sa langit, ngunit mayroon ding dakilang pagmamahal. Sa sandaling ito, ang puso ni Yang Yiyo ay magulo. Lumipad siya sa langit sa itaas ng mga bundok, at ang kanyang buong katawan ay nagniningning sa banal na liwanag, na umaalingaw ng malakas.
Sa ilalim ng banal na kapangyarihan, ang kulog ng siyam na araw ay nawala, ang apoy sa kagubatan ay napatay, ang mga nilalang sa baha ay lumipad sa dalampasigan, at ang mga nilalang na inilibing o nailigtas sa ilalim ng bundok. Natapos ang lahat sa sandaling ito. Siya ay nasa langit na nakatingin sa lahat ng mga nilalang sa ibaba, ngunit ang kanyang puso ay hindi kalmado. Hindi mabilang na mga nilalang ang sumamba sa kanya at gumawa ng milyon-milyong dagandong. Nagpasalamat sila. Nawalan ng buntot ang batik-batik na ahas at bumagsak ang antas ng paglilinang nito. Nakahiga ito sa lupa, nakatingin kay Yang Yiyu sa langit, ngunit yumuko ito ng malalim habang ang ulo ay nakadikit sa lupa, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Akala nito ay mamamatay ito, ngunit ang Diyos ang nagligtas nito. Pagkatapos, libu-libong taon ng paglilinang sa kabundukan, walang sinuman ang nagmamalasakit sa buhay at kamatayan ng pinakamababang antas na mga nilalang na ito, ngunit ngayon ay mayroon na. Diyos, Wan Sheng. Ang batik-batik na ahas ay umungal sa wika ng tao. Matapos ang dagandong na ito, isang chain reaction ang na-trigger. Sunod-sunod na umalangaw ang mga tinig sa malalawak na bundok. Ang nabagong mga magsasaka ay nagsalita sa wika ng tao upang ipahayag ang kanilang pasasalamat, at ang mga ordinaryong maliit na magsasaka ng demonyo ay ginamit ang kanilang masayang maingay na dagandong upang ipahayag ang kanilang pasasalamat kay Yang Yiyu. Ang tunog. Niyanig ang siyam na langit, parang kulog na dumadagandong. Ang momentum ay napakalaki at hindi pa nagagawa. Si Yang Yiyu ay nasuspine sa hangin, nakikinig at nakikiramdam, at tila nabuksan niya ang kanyang isip. Malinaw ang pangunahing direksyon ng orthodoxy na gumugulo sa kanya. Sa kanyang isipan sa sandaling ito, ang pangunahing direksyon ng orthodoxy ng Yunmen sa hinaharap ay ang lahat-lahat. Sa madaling salita, sapat na ang apat na salitang, pagtuturo ng walang pagtatangi. Kahit na ang mga langgam ay nagsisikap na mabuhay, hindi banggitin na ang mga ito ay buhay na nilalang. Nasa God realm sila, kaya hindi sila dapat makatagpo ng mga natural na sakuna. Mayroon din silang pagnanais na mabuhay at mahusay na pag-ibig. Ito ay tiyak dahil sa mga buhay na nilalang na ito sa mga bundok at kagubatan na ang mundo sa pagitan ng langit at lupa ay may sigla at kulay. Hindi dapat ganito ang kanilang kapalaran. Dapat din silang magkaroon ng angkop na kapaligiran sa paglilinang, mga pamamaraan at patnubay upang maiwasan ang mga natural na sakuna, at maghanap ng mas mabuting paraan para umunlad ang mga buhay na nilalang. Ang langit at lupa ay hindi mabait, kaya siya ay kikilos sa ngalan ng langit. Sa sandaling ito, biglang naunawaan ni Yang Yiyu ang maraming bagay. Sa kanyang opinyon, ang mga salita ng pagtatatag ng tao ay dapat na magturo ng walang pagkakaiba, upang ang lahat ng buhay na nilalang sa mundo ay makinabang. Ang kanyang pilosopiya ay ang mundo ay iisa, at lahat ng bagay ay magkakasamang nabubuhay sa isang pamayanan ng pinagsasaluhang tadhana. Tulad ng paglusob ng tribo ng Shear sa God Realm, makakaapekto ito sa buong mundo. Sa oras na iyon, lahat ng bagay sa tatlong kaharian ay maaapektuhan, at walang makakatakas. Tanging ang pagkakaisa ng lahat ng lahi at lahat ng bagay ay natatangi. Bigla niyang naisip ang sikat na motto ng Earth, ang 4 sentences of Henkyu, magtatag ng puso para sa langit at lupa, magtatag ng buhay para sa mga tao, magmana ng kakaibang kaalaman ng mga nakaraang santo, at magbukas ng kapayapaan para sa buong mundo. Ito ay isang sikat na kasabihan ni Zhang Zai, isang dakilang tao sa Northern Song Dynasty. Tinawag ito ng kontemporaryong pilosopo na si Feng Yulan na 4 sentences of Henkyu. Dahil sa maikli at malalim na kahulugan nito, naipasa na ito ng mga tao. Ngunit naniniwala na ngayon si Yang Yiyan na naaangkop din ito sa God Realm. Siyempre, hanggat ito ay bahagyang nabago, sa halip na baguhin ito sa, magtatag ng isang puso para sa langit at lupa, magtatag ng isang buhay para sa mga buhay na nilalang, magmana ng natatanging kaalaman ng mga nakaraang santo, at bukas na kapayapaan para sa lahat ng mundo, maaari itong maging ubod ng kanyang Taoismo. Kung tutuusin, kung iisipin mong mabuti, marami na siyang naasahang demonyo sa daan, nakapareho ng konseptong palagi niyang pinanghahawakan. Dahil ang espiritu ng instrumento na si Xingluo ay nagsalita tungkol sa Daos na ninuno na si Hongjun, wala siyang pagpipilian. Ang hatol ng pagtatatag ng puso para sa langit at lupa ay nakalaan upang gawin siyang labag sa kalooban ng langit sa hinaharap. Sa madaling salita, hanggat itinakda niya ang pangunahing ideyang ito ng pagtatatag ng Taoismo, nakatakda siyang salungatin ang langit at lupa. Pero nakapagdesisyon na siya, paano kung panindigan niya ang mga buhay na bagay na ito? Laging may mga bagay sa buhay na kailangang ipaglaban. Hanggat sa tingin niya ay tama, may kahulugan ang ipaglaban ito. Kung ano ang nakita at narinig niya ngayon, sa tingin niya ay kailangan niyang ipaglaban, at sa tingin niya ay tama ito. Hindi mahalaga ang mga ordinaryong nilalang, ang maliit na phoenix sa tabi niya, at iba pa. Na hindi kabilang sa 10,000 lahi, lahat sila ay mga bagay na nangangailangan ng kanyang proteksyon. Ngayong natukoy na ang ubod ng datutong, pinalawak na lamang nito ang saklaw. Kabanata 3148 Pagsisimula muli ng banal na langit. Itatatag ko ang tradisyon ng Taoist sa silangang tuktok ng Feisheng Mountains. Gusto mo bang pumunta? Tanong ni Yang Yiyu habang nakatingin sa milyon-milyong nilalang sa ibaba. Dahil nagkita na tayo, ipadala natin ang Buddha sa kanluran.
Ang mahusay na paraan sa kanyang puso ay natukoy na, at si Yang Yiyu ay magpapatuloy ng matatag. Sa mga nilalang na ito, hanggat payag sila, ipapadala niya sila sa Yunmen. Siyempre, hindi niya sila pipilitin na pumili. Bilang resulta, 70,000 nilalang ang handang pumunta. Karamihan sa mga nilalang na ito ay mga nilalang na nakarinig sa pangangaral ni Yang Yiyu ilang dekada na ang nakalipas, at karamihan sa kanila ay nagbukas ng kanilang espiritual na karunungan. Ang karamihan sa mga natitira ay talagang mas ordinaryong mga nilalang, na ang espiritual na karunungan ay hindi pa nabubuksan, at higit sa lahat sila ay medyo espiritual. Pinipili ng mga nilalang na ito na manatili dito, pagkatapos ng lahat, dito sila ipinanganak. Hindi sila pinilit ni Yang Yiyu, ngunit nang akayin niya sila palayo, binago niya ang pool ng tubig kung saan siya nangaral na may isang gathering spirit formation, at nag-iwan ng pamamaraan ng paglunok at pagdura na angkop para sa lahi ng demonyo na magsanay sa orihinal na malaking bato, upang ang mga nilalang na ito ay maituturing na umaalis sa medyo ligtas na kapaligiran dito. Ang ikinagulat ni Yang Yian ay pinili ng batik-batik na ahas na manatili. Ito ay medyo nakakagulat kay Yang Yian. Lumapag si Yang Yian at tinanong ang batik-batik na ahas, bakit hindi ka sumama sa akin? Diyos ko! Gusto kong manatili. Ito ang tahanan ko at marami akong kaibigan dito. Kung aalis ako, mamamatay sila nang walang mag-aalaga sa kanila. Nabali ang buntot ng batik-batik na ahas, at ang kaharian nito ay bumalik sa kaharian ng mga Diyos. Hindi nito mapanatili ang anyo ng tao. Halos hindi tumayo ang karamihan sa katawan nito at nagsasalita ng wika ng tao. Ikaw ay magiging isang responsableng tao sa panahong iyon. Well, bibigyan kita ng tulong. Kung gaano mo mapoprotektahan ay nakasalalay sa iyong sarili. Kung anong uri ng swerte ang maaari mong makuha ay nakasalalay din sa iyong sarili. Ngunit hanggat nagpumilit ka, naniniwala ako na balang araw ay magiging isang malakas na tao ka sa bulubunduking ito. Habang nagsasalita si Yang Yian, itinuro niya ang isang patak ng Fountain of Youth para lumipad patungo sa batik-batik na ahas. Ibuka ang iyong bibig at lunukan ito, sabi ni Yang Yian. Ang batik-batik na ahas ay nagtiwala kay Yang Yian ng walang kondisyon at nilamon ang isang patak ng bukal ng kabataan sa isang lagok. Biglang napuno ng banal na liwanag ang buong katawan ng batik-batik na ahas, at puno ito ng sigla. Ang isang bagong buntot ay nagsimulang tumubo mula sa putol na buntot nito ng paunti-unti, at ang aura nito ay unti-unting lumakas, ngunit mabilis itong nakabawi sa dati nitong estado. Matapos makita ang batik-batik na ahas na nagsimulang umaban, nabuhayan ng loob si Yang Yiyu. Sa susunod na sandali, ikinaway niya ang kanyang kamay at pinagsama ang 70,000 nilalang upang buksan ang isang channel sa kalawakan. Pumasok siya at walang pag-aalinlangan na umalis. Sa pagkalkula ng oras, halos 100 taon na ang layo. Ang punto ay nakuha na niya ang gusto niya. Siya ay may mga salita upang itatag ang tao. Panahon na upang bumalik at maghanda upang simulan muli ang langit at itatag ang tao. Sa isang kisap mata, nawala ang space channel, at ang batik-batik na ahas ay nakumpleto ang ebolusyon nito sa lalong madaling panahon pagkatapos, naging isang binata. Pagharap sa lugar kung saan nawala si Yang Yiyu, yumuko siya ng 3 beses at yumuko ng 9 na beses, na may malaking kabanalan. Tanging ang batik-batik na ahas lamang ang nakakaalam ng napakalaking kapalaran na ibinigay sa kanya ni Yang Yiyu. Noong una, alam niya ang pinakakaraniwang bloodline sa mga ahas, ngunit ngayon ay umabant na ang kanyang bloodline sa higit sa 3 antas. Hindi lamang nakabawi ang kanyang paglilinang, ngunit ang kanyang putol na buntot ay lumaki muli, at ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon. Para sa batik-batik na ahas, si Yang Yian ang kanyang walang katulad na debosyon at panatikong paniniwala sa kanyang puso sa sandaling ito. At pagkatapos, ang batik-batik na ahas ay talagang tinatawag na hari ng bulubunduking ito. Dahil ang pool kung saan nangaral si Yang Yian bilang sentro, ito ay naging banal na lugar para sa paglilinang sa bulubunduking ito, at ang batik-batik na ahas ay ang hari. Personal niyang inukit ang isang batong estatwa ni Yang Yian sa malaking bato kung saan nangaral si Yang Yian, at sinasamba ito araw-araw, tinatrato ito bilang isang banal na Diyos, at inalala ang tulong at negel iligtas buhay na biyaya ni Yang Yian sa kanya at sa lahat ng nilalang na naninirahan sa bulubunduking ito. Siyempre, mamaya na ang lahat, anyway, mas maraming abo si Yang Yian dito. Sinasabing kinuha ni Yang Yian ang 70,000 murang nilalang at direktang bumalik sa Yunmen sa susunod na sandali. Pagkatapos nito, natagpuan niya ang Rabbit Lord at ang iba pa upang pag-usapan, at ang lahat ng mga disipulo ng Yunmen na nakakalat sa labas ay bumalik din. Naghihintay lang sa pagbabalik ni Yang Yian, may higit pa sa 3 taon bago ang itinakdang 100 taon. Ngunit hindi maghihintay si Yang Yian. Nagtanong ang Rabbit Lord, naliwanagan. Ngumiti si Yang Yian at tumango. Alam niya ang hinihiling ng Rabbit Lord, ito ay walang iba kundi ang mga salita ng pagtatatag ng tao. Napakalinaw na ngayon sa kanyang isipan ang bagay na ito. Ang susunod na hakbang ay i-restart ang Heavenly Palace. Tinanong ni Yang Yiu si Lord Rabbit, ano ang kailangan nating gawin para pagsamahin ang 7 banal na lugar at muling simulan ang Heavenly Palace? Hanggat ilalabas mo ang 7 banal na kaharian at ang banal na palasyo ng langit upang magsanib sa isa, syempre, ang prosesong ito ng pagsasanib ay nangangailangan ng mana upang mapanatili at oras.
Ang mungkahi ko ay hayaan ang lahat ng mga Diyos ng Yunmen sa antas ng hidaw na lumahok at tulungan kang magsama-sama. Ang oras na ito ay maaaring mas mabilis at maaaring makumplito sa loob ng 1,000 taon. Sabi ni Lord Rabbit. Tumango si Yang Yiyu at sinabing, let's do it. By the way, gusto kong pagsamahin ang Yunmen Divine Realm. Magkakaroon ba ng epekto? Hindi, maaari tayong pumunta sa langit sa labas ng Yunmen at palabasin ang 7 banal na kaharian upang palibutan ang Yunmen Divine Realm. Sabi ni Lord Rabbit. Kung ganoon ay magsimula na tayo. Tumango si Yang Yiyu. Pagkatapos ay umalangaw ang boses sa buong Yunmen Divine Realm, na nagsasabing, ngayon ay nais kong buksan muli ang Heavenly Court upang simulan ng isang panahon, magtatag ng isang bagong tradisyon ng tao, at maglagay ng walang hanggang pundasyon para sa aking Yunmen. Lahat ng mga disipulo ng Yunmen at lahat ng nabubuhay na bagay ay magpapatoto dito. Ngayon ang lahat ng mga Diyos sa antas ng hidaw ay susundan ako sa langit at magpapahiram sa akin. Narinig ng lahat sa Yunmen ang mga salita ni Yang Yiyu, at lahat sila ay nagtataka kung bakit gusto naming bumalik ang lahat 100 taon na ang nakalipas, ngunit walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Ngunit ang Panginoon ng Langit ay tumawag pabalik, natural na walang nang ahas na sumuwi, at sa loob ng 100 taon, daan-daang libong mga disipulo ng Yunmen ang lahat ay bumalik sa Yunmen Divine Realm. Ngayon, alam natin na kung ano ang Heavenly Court na sisimulan muli. Ano ang tradisyon ng Daos na dapat itatag? Bagamat hindi natin alam kung ano ito, maririnig ng lahat na maaaring ito na ang simula ng malaking pagbabago sa Yunmen. Talagang kinakailangan na humingi ng tulong sa lahat ng makapangyarihang tao sa antas ng hidaw. Ito lamang ay sapat na upang ipaliwanag ang problema. Maraming mga disipulong Yunmen ang nag-usap tungkol dito ng may pananabik. Mula noong labanan sa 33 Heavens Palace, ang moral ng buong Yunmen ay umabot na sa tuktok nito sa buong God Realm. Naglakad palabas ang mga disipulo ng Yunmen ng may pagmamalaki. Ngayon, ang Lord of Heaven at Daos na tradisyon ay naging mas marangal, at lahat ay umaasa dito. Pagkatapos ay nakita namin ang Panginoon ng Langit na si Yang Yian ay naging bahaghari at lumipad palabas, dumiretso sa langit. Pagkatapos ay dumating ang Rabbit Lord, Ling Yi, ang Diyosa ng mga kulay. Ang maliit na Phoenix, si Daeor, ang Guya, ang Cloud Thunder Beast, ang Unggoy na Dudo, ang Loach, at iba pa. Sa wakas, sina Mijia, Q'er, Zuziang at iba pa ay lumipad palabas ng Yunmen na may mga sinag ng banal na liwanag ng sunod-sunod at dumiretso sa kalangitan. 100 o higit pang mga Yunmen Hidaw Masters ang nasuspine sa ikasyam na langit ng God Realm, at sa ibaba nila ay ang Yunmen God Realm. Matapos tumango si Yang Yiyu sa lahat para ipahiwatig ang paghahanda, nagkaroon siya ng ideya at ikanaway ang kanyang mga kamay. Boom boom boom. Sunod-sunod na dagandong ang tumunog, at 8 sinag ng banal na liwanag ang sunod-sunod na samilaw mula sa kanya. Sila ay naging 8 grupo ng magulong ulap. Sila ang 7 banal na kaharian at ang banal na palasyo ng langit. Kapag pinagsama-sama, sila ang Holy Heavenly Palace. Ngayon, sisimulan muli ni Yang Yiyu ang Heavenly Palace. Kabanata 3149 na nawawala ang araw, buwan at mga bituin. Matapos lumabas ang 7 banal na kaharian at ang banal na palasyo ng langit, pinalibutan nila ang Yunmen Divine Realm, at ang Holy Heavenly Palace ay nasa gitna. Si Yang Yiyu ay lumulutang sa itaas ng Holy Heavenly Palace. Si Tuye at ang iba ay nasa labas ng 7 banal na kaharian. Handa silang tumulong kay Yang Yiyu. Umungol si Yang Yiyu at biglang hinimok ang buong katawan ng banal na espiritu na takpan ng 7 banal na kaharian at ang Holy Heavenly Palace. Biglang nagliwanag ang banal na liwanag. Ang Holy Heavenly Palace, bilang sentro, ay naglabas ng 7 divine powers at mabilis na umalis, at ang kwintas ay nasa itaas ng 7 banal na kaharian. Sa di kalayuan, parang namumulaklak na plum blossom na napakaganda. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman din ni Yang Yiyu na parang baha ang mana sa kanyang katawan. Kumikislap din si Changsan sa sandaling ito. Sa pamamagitan ni Changsan, naramdaman niya sa oras na ito na ang 7 banal na kaharian at ang banal na palasyo ng langit ay konektado ng hindi nakikita at nagsasama sa isa't isa. Ang 7 banal na kaharian mismo ang 7 independenteng daigdig, na ang bawat isa ay nasa antas ng banal na kaharian. Kung magsasama sila sa isa, magkakaroon ng langit doon. Ito ay magiging isang banal na mundo na mas mataas kaysa sa banal na kaharian. Ito ay may malaking kahalagahan. Sa panahon ng Kaitian, ang Holy Heavenly Emperor ay gumamit ng malaking magic power para hatiin ang Holy Heavenly Court at pagkatapos ay ipreserbo ito. Ito ay protektado ng Starry Chessboard. Ngayon ay oras na upang simulan muli ang Heavenly Court. Pagkatapos magsimula ni Yang Yiyu, nagsimula na ring gamitin ni Natay at Ling Yi at iba pa sa paligid ang kanilang magic power. Alam nilang lahat na hindi sapat ang kapangyarihan ni Yang Yiyu lamang. Kinailangan ni Yang Yiyu na i-coordinate ang pangkalahatang pagsasama. Kung wala ang tulong ng mga panlabas na puwersa, ang mahiwagang kapangyarihan ni Yang Yiyu ay mauubos. Kaya nagsimulang kumilos si Tai at ang iba pa. Boom! Boom boom boom! Isa-isa, ang Divine Light at Magic Power ay nagtulak sa 7 banal na kaharian. Pinalibutan ng lahat ang lungsod sa isang bilog. Ang pinagsama-samang kapangyarihan ng lahat ay nag-alis ng maraming pressure kay Yang Yiyu.
Kahit papaano ang kanyang magic power ay hindi kasing baliw ng baha sa simula. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Yang Yiyo. Siya ngayon ay nakaupo sa gitna, kinokontrol ang puso ng langit upang hilahin ang 7 banal na kaharian upang unti-unting magsanib sa isa't isa. Sa di kalayuan, tila may 7 light group na nagsasanib sa isa't isa at patuloy na lumalapit sa gitna. Sinabi ni Tai na ang prosesong ito ay tatagal ng daan-daan o kahit libu-libong taon. Naramdaman din ni Yang Yiyo na sa bilis na ito, aabutin ng hindi bababa sa 300 taon upang makumplito. Pero hindi siya nagmamadali, dahil alam niya kung anong klaseng mundo ang pinagsasama-sama niya ngayon. Hindi pagmamalabos na sabihin na sa panahong iyon ito ay magiging isang mundo ng isang panig, isang mundo na walang katapusan na malapit sa mundo ng universo. Isang mundo ng antas ng banal na kaharian na nalampasan ang mundo ng banal na kaharian. Ito rin ay isang mundo kung saan lilito ang malaking swerte ng mahusay na paraan. Hindi okay na mabalisa sa mga ganitong bagay. Ang 7 banal na kaharian ay sumanib sa banal na palasyo ng langit, at kahit panandalian ay tugma sa mundo ng banal na kaharian ng Yunmen. Ito ay hindi isang biro, at ang isang walang ingat na pagkakamali ay maaaring makasira sa lahat ng nakaraang pagsisikap. Kailangan niyang mag-concentrate ng husto para makontrol ito. At ang peripheral Rabbit Lord at Lingyi Kaishen na niyang Xiao Fengwang at iba pa ay pumasok din sa estado at naghanda upang magpatuloy. Sa ganitong paraan, lumipas ang oras araw-araw. Ang mga disipulo ng Yunmen ay lumabas din sa banal na kaharian at nakita ang sitwasyon sa itaas ng kalangitan. Ngayon naunawaan na nilang lahat na si Yang Yiyo, Rabbit Lord at iba pa ay tila may ginagawang malaking bagay. Bagamat hindi nila naiintindihan kung ano ang langit, nang makita at maramdaman nila na ang bawat isa sa 7 banal na kaharian sa langit ay hindi mababa sa mundo ng banal na kaharian ng Yunmen, huminga din sila. Hulaan na ang gustong gawin ni Yang Yiyan ay pagsamahin ang isang malaking mundo, at ang bagong mundong ito ay maaaring ang langit na kanyang binanggit. Kaya, kumukulo ang puso ng lahat. Pagkatapos noon, napag-usapan ni Xuantong at Yun Changxi at iba pa na ang Yunmen ang sentro, ang lahat ng mga Diyos ng makalangit na antas ay lalabas, at walang buhay na nilalang ang papayagang lumapit sa loob ng radius na 10,000 milya, upang makaistorbo kay Yang Yiyan at sa iba pa. Para sa natitirang mga disipulo ng Yunmen, gaano man kataas o kababa ang kanilang paglilinang, bumuo sila ng bilog sa loob ng 100 milya upang bumuo ng pangalawang linya ng depensa. Bagamat mahina ang kanilang pagtatanim, nais din nilang mag-ambag. Sa huli, lahat ng 3 o 400,000 Diyos ng buong Yunmen ay lumahok. Nais din nilang masaksihan ang pagsilang ng isang bagong langit. Gaya ng kasabihan, magtulungan sa paggawa ng mga dakilang bagay, na kung ano ang Yunmen ngayon. Natural na nakita ni Yang Yiyan ang partisipasyon ng lahat, at natuwa rin siya. Sa susunod na yugto ng panahon, inilaan niya ang kanyang sarili sa paghimok kay Changxun na gabayan ang pagsasanib. Sa isang kisap mata, lumipas ang 100 taon. Nakumpleto ni Yang Yiyan at iba pa ang 70%. Ang bilis ay mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Magpatuloy. 20 taon pa. Boom! Buzz! Nayanig ang buong mundo at isang mahinang tunog ang narinig. Tuwang-tuwa si Yang Yiyo. Ang 7 banal na kaharian, ang Holy Heaven Palace, at ang Yunmen Divine Realm ay sa wakas ay pinagsama-sama. Sa sandaling ito, lumundag siya ng may pag-iisip sa kanyang isipan at pumasok sa Holy Heavenly Palace. Ang huling hakbang ng pagsasanib ay dapat makumplito sa Holy Heavenly Palace. Dahil ang Holy Heavenly Palace ay ang core ng Heavenly Palace. Buzz! Ang buong mundo ay gamulong na may mga ulap at ambon, at ito ay marahas na magulong. Matapos makapasok si Yang Yiyo sa Holy Heavenly Palace, iwinagayway niya ang kanyang kamay sa Holy Heavenly Palace, at ang kapangyarihan sa kanyang palad ay gamulong, hinihimok ang kapangyarihan ng Fountain of Youth at ang kapangyarihan ng 10 malalaking puno ng Dao. Siya! Biglang sumampal sa bulwagan. Heavenly Palace, pagsamahin mo ako. Boom! Isang palad ang nahulog, at ang buong hall ground ay puno ng gininto ang liwanag, ngunit ito ay isang inscription na porma sayon. Ito ang susi na matagal na niyang alam. Ang pagbuo ng inscription na ito ay ang pundasyon ng Holy Heavenly Palace. Sa pamamagitan lamang ng pag-activate ng pormasyong ito ay ganap na maisasama ang 7 banal na kaharian sa Holy Heavenly Palace at magkakaugnay. Pagkatapos ay pinilit ni Yang Yiyo ang isang patak ng dugo mula sa kanyang noo at pinatulo ito sa formation ay sa gitna ng formation. Ito ang huling hakbang na dapat tapusin, na nagpapahintulot sa kanya na maging isa sa bagong panganak na mundo ng Heavenly Palace at mamahala sa mundong ito. Sa sandaling ang asensya ng dugo ay mababa, ang gininto ang liwanag ng Holy Heavenly Palace ay bumangon at direktang lumiwanag sa malayong kalangitan. Ang gininto ang liwanag ng Holy Heavenly Palace ay nasa lahat ng dako. Kung saan bumagsak ang gintong liwanag, ang mga ulap at ambon ay umatras, at lumitaw ang mga piraso ng kontinente. Isang malaking mundo ang nabuksan sa gintong liwanag. At unti-unting nagpapatatag. Natahimik ang magulong mundo. Sa huli, ang 7 banal na mundo at ang Yunmen Divine Realm mundo ay perpektong pinagsama upang bumuo ng isang malawak na mundo. Gaano ito kalaki? Napabuga ng hangin si Yang Yiyo, at sa isang pag-iisip, ang buong mundo ay lumitaw sa kanyang isipan.
Ang laki ng mundong ito ay talagang lampas sa kanyang imahinasyon. Hindi na ito masasabing maliit na mundo, kundi isang malaking mundo. Bilyong milya ang layo ay hindi pa umabot sa limitasyon. Siyempre, ito ay halos pareho. Naisip niya sa kanyang puso na kahit bilyong milya ang diametro nito. Napakalawak nito. Walang kulang. Mayroong lahat ng uri ng geographical na kapaligiran tulad ng malalaking bundok, karagatan, ilog at lawa, iceberg at disyerto. Sa dulo ng mundo, nalaman niyang laganap ang magulong hangin, at tila unti-unting kumakalat palabas ang magulong hangin. Nangangahulugan din ito na ang mundong ito ay isang lumalagong mundo, at maaari itong maging mas malaki sa hinaharap. Sa wakas, ang enerhiya sa pagitan ng langit at lupa ay sumasaklaw sa lahat at mayroon ng lahat. Ang konsentrasyon ay higit sa 10 beses kaysa sa Yunmen God Realm. Ang enerhiya ng Holy Heavenly Palace ay umabot ng 100 beses. Ang buong Holy Heavenly Palace ay talagang naging isang makinang at kahangahangang lungsod sa sandaling ito. Sa labas ng pangunahing bulwagan ay lahat ng ateks at palasyo. Naisip ni Yang Yiyo sa kanyang sarili, kung mayroong langit, marahil ito ang langit. Lahat ay maganda, ngunit ito ay kulang sa sigla. Alam niya na ito ay dahil walang buhay na nilalang. Noong iniisip ko pa lang na tawagin ang lahat mula sa Yunmen Gate para pumasok, hindi ko inaasahan na magsasalita ang espiritu ng instrumento na si Xingluo, na buo na ang langit, ngunit mayroon pang huling hakbang na dapat tapusin. Natigilan si Yang Yiyo at sinabing, ano pa ba ang hindi na kumpleto? Hindi ba ito ganap na pinagsama? Ang espiritu ng instrumento na si Xingluo ay nagsabi, tingnan mo ang langit, ano ang kulang? Walang kamalay-malay na tumingin si Yang Yiyo sa langit, at ang kaguluhan sa itaas ng kalangitan ay mukhang medyo nakapanlulumo. Gayunpaman, alam niya na pagkatapos ng lahat, ito ay isang banal na mundo lamang, hindi isang tunay na mundo, kaya ngumiti siya ng mapait at sinabi, iyon lang. Wala tayong magagawa tungkol sa kaguluhan sa kalangitan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang banal na mundo, hindi ang mundo sa labas ng dakilang thousand gods. Haha, minamaliit mo ang banal na langit. Hindi pa nabubuksan ang kaguluhan sa langit, kaya walang araw, buwan at mga bituin, at ako ang bituin ng banal na langit. Kapag nasimulan muli ang banal na langit, dapat akong bumalik sa aking posisyon. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo, anak, mag-ingat ka kay Tiandaw Hongjun, makikita kita sa araw at kay Holy Venables sa hinaharap. Natural na bumalik kapag ang oras ay aalis ako ngayon. Pagkatapos ng ang espiritu ng sandata ay natapos ng magsalita si Xingluo, ang Xingluo chessboard ay lumipad palabas sa katawan ni Yang Yiyo, lumipad palabas ng Holy Heaven Palace at dumiretso sa kalangitan. Nagulat si Yang Yiyo at tumakbo palabas ng bulwagan upang tumingin. Sa sandaling ito, ang Xingluo chessboard sa itaas ng langit ay naging isang malaking hugis na nakatikip sa langit, ngunit bigla itong sumabog. Agad itong naging hindi mabilang na mga silver starlight na nagkalat at tumakip sa buong kalangitan. Ito ay naging hindi mabilang na mga bituin, at ang orihinal na magulong kalangitan ay unti-unting nagkalat, na bumubuo ng isang nakasisilaw na tanawin ng dagat ng mga bituin. Ito ang orihinal na kahulugan ng Starry Chessboard. Naunawaan na ngayon ni Yang Yiyan kung bakit tinawag itong Starry Chessboard. Ito pala ay bahagi ng banal na langit. Kabanata 3159 Colored Fortune Killer. Pagkaraan ng ilang sandali, yumuko ng malalim si Yang Yiyo sa langit. Alam niya na ang espiritu ng sandata, si Xingluo, ay nawala ng tuluyan. Ang chessboard ay nawala at naging hindi mabilang na mga bituin, na nangangahulugan na ang espiritu ng sandata ay nawala. Ito ay isang mahusay na desisyon at isang mahusay na gawa. Kahit na ang espiritu ng sandata, si Xingluo, ay isang bituin ng banal na langit noon, ngunit pagkatapos niyang magkaroon ng kamalayan sa sarili, siya ay naging isang malayang anyo ng buhay. Ngunit ngayong na-restart na ang langit, ang espiritu ng sandata, si Xingluo, ay hindi pa rin nag-atubiling mag-transform sa langit na puno ng mga bituin. Ang ganitong uri ng dedikasyon ay hindi isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong Diyos. Ngunit ang espiritu ng sandata, si Xingluo, ay ginawa ito ng walang pag-aalinlangan upang mapunan ang mga pagkukulang ng banal na langit. Hayaan ang bagong magulong mundo ng langit na magkaroon ng dagat ng mga bituin at kulay. Gulat sa puso. Mayroon ding paghanga, at naiintindihan ko kung bakit nirerespeto ni Lord Rabbit at Goddess of Color ang espiritu ng sandata na si Xingluo. Siguro alam nila na magkakaroon ng ganoong araw. Pagkaraan ng ilang sandali, ang puso ni Yang Yiyo ay kumikilos din. Sa kanyang isip, iniisip pa rin niya kung ano ang sinabi ng espiritu ng sandata na si Xingluo, na ang magulong langit ay dahil walang araw, buwan at mga bituin, at minamaliit mo ang banal na hukuman sa langit. Ang dalawang kagalang-galang ng araw at buwan ay babalik sa tamang panahon. Nagbalik ang mga bituin, ngunit ayon sa espiritu ng sandata na si Xingluo, ang araw at ang buwan ay hindi pa lumilitaw. Sa madaling salita, sa hinaharap, magkakaroon ng mga araw at buwan tulad ng espiritu ng sandata na si Xingluo na lilito sa kalangitan ng mundo ng Holy Heavenly Court, upang ang mundong ito ay magkaroon ng mga araw, buwan at mga bituin na natipon. Kung iyan ang kaso, marahil ang mundo ng Holy Heavenly Court ay talagang hindi magiging mas masahol pa kaysa sa labas ng mundo. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Yang Yiyo na huminga.
Kasabay nito, inaabangan din niya ang araw na nagtagpo ang araw, buwan at mga bituin. Ano ang magiging hitsura ng mundong ito? Hindi ko alam kung ano ang magiging araw at buwan. Tao ba ito? O kayamanan? Inaabangan pa rin ito ni Yang Yiyo. Sa kasalukuyan, ang Heavenly Court ay maaaring ituring na na-restart, na maaaring tawaging isang malawak na banal na mundo. Sa ilalim ng langit na puno ng mga bituin, ang buong mundo ng Heavenly Court ay parang isang panaginip, at ang mayamang banal na kapangyarihan ay ginagawang parang panaginip ang mundong ito, na napakaganda. Naniniwala si Yang Yiyan na ang mga disipulo ng Yunmen ay makakamit ng 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap kapag nagsasanay dito sa hinaharap. Huminga siya ng malalim at binuksan ang gate ng Heavenly Palace gamit ang isang wave ng kanyang kamay. Sa katunayan, isang matayog na gate ng bundok ang talagang lumitaw sa timog ng Heavenly Palace. Gumalaw ang puso ni Yang Yiyan at dumiretso siya sa gate ng bundok. Nakita niya ang mga sinaunang simbolo sa plate ng tarangkahan ng bundok. Bagamat hindi niya nakilala ang mga ito, siya ang Panginoon ng buong mundo at natural na nauunawaan ang kahulugan ng 3 simbolo na ito. Ang 3 sinaunang simbolo sa itaas ay ang South Heavenly Gate. Totoo naman. Pagkatapos mag-react ni Yang Yiyan, siya ay puno ng kakaiba sa mahabang panahon. Bilang karagdagan sa Holy Heavenly Palace, mayroong Kunlun Palace sa silangan, Yaochi Palace sa kanluran, 36 na palasyo sa kaliwa at kanang bahagi ng Holy Heavenly Palace, Tianhe sa hilaga, at 10 sagradong bundok sa paligid nito. Lahat ay magagamit. Ang Yanran ay ang banal na lupain ng langit na palasyo. Pinalitan niya ang 3 simbolo ng South Heavenly Gate sa kasalukuyang mga karakter ng God Clan para makilala sila ng mga disipulo ng Yunmen sa hinaharap. Nang matapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay at bumukas kaagad ang South Heavenly Gate. Lumitaw ang umiikot na makulay na puyo ng tubig. Isang gininto ang daan ang lumitaw at direktang lumabas, na kumukonekta sa labas ng mundo. Lumabas si Yang Yiyo. Pagdating niya sa labas ng mundo, nakita niya ang buong larawan ng buong langit pagkatapos ng pagsasanib. Ito ay isang malaking masa ng magulong ambon, na may kumikinang na mga sinag ng liwanag, kaya nakasisilaw na ang mga ordinaryong nilalang ay hindi makatingin dito ng diretsyo dahil ito ay masyadong nakasisilaw. Ang magulong ambon na tila 9 na kilometro lamang ang diametro ay ang buong larawan ng banal na langit, syempre, ito ay nasa ibabaw lamang. Sa loob ay isang tunay na malaking mundo. Sa sandaling ito ay nasuspine sa kalangitan. Naramdaman ni Yang Yiyo na medyo mataas ito. Hindi ito grounded. Ito ay 10,000 milya ang layo mula sa lupa. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, ang buong banal na langit ay lumubog. Nang ito ay 9 na kilometro sa ibabaw ng lupa, si Yang Yiyo ay tumira. Siyempre, itong 9 na kilometro sa ibabaw ng lupa ay tumutukoy sa 9 na kilometro ang layo mula sa Ascension Mountain. Sa susunod na sandali, ikinaway niya ang kanyang mga kamay, at ang mana sa kanyang katawan ay dumagsa, ngunit bigla siyang gumawa ng aksyon sa pangangalaga sa kapaligiran patungo sa bundok ng Ascension sa ibaba, at sumigaw, "Bumangon ka, sa sandaling." Ang mga salita ay nahulog, ang Ascension Mountain sa ibaba ay dumagundong. Ang buong mundo ay nagsimulang yumanig ng malakas na parang lindol. Tila ang buong Feisheng Mountain Range ay puwersahang itinaas ng magic power ni Yang Yiyo. Pataas ito ng pataas, unti-unting nabuo ang isang napakalaking bundok Tianzhou. Hindi nagtagal ay tumaas ito sa taas na 9,000 metro, at ang buong taluktok ay nasa ibaba ng banal na langit. Sa ganitong paraan, ang langit at ang lupa ay iisa. Ito ay isang bundok tulad ng isang Tianzhou na may diameter na 100 milya at taas na humigit kumulang 9,000 metro, na sumusuporta sa banal na langit. Ang mga disipulo ng Yunmen sect na nakatayo sa lupa ay tumangala at nagulat. Ang mga taluktok ng bundok na parang mga haligi ng langit ay dumiretso sa mga ulap, at sa itaas ng mga ulap ay may makukulay na ulap, na nagliliwanag sa langit at sa lupa na libu-libong milya ang layo. Alam ng lahat na sa tuktok ng bundok ay ang magiging tahanan ng sekta ng Yunmen, o ang palasyo ng langit. Ang lahat ay labis na nasasabik, nakatingin kay Yang Yiyo na lumulutang sa kalangitan, ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga. Siyempre, ang lahat ay sabik din na pumasok at makita kung anong uri ng mundo ang ibinigay sa kanila ng banal na Panginoon. Sa sandaling ito, ikinaway ni Yang Yiyo ang kanyang kamay, at isang gintong liwanag ang sumilay mula sa South Heavenly Gate, na direktang bumagsak sa lupa sa ibaba. Lumitaw ang isang gintong kalsada na halos 70 metro ang lapad. Noong iniisip ko pa lang na hayaan ang lahat ng mga disipulo ng sektang Yunmen na tumungo sa gintong daan at pumasok sa Heavenly Palace, si Tai at Lingyi ang tumalon. Narinig ko lang na sinabi ni Tai, may huling hakbang na dapat gawin. Natigilan si Yang Yiyo at sinabing, ano pa? Sinabi ni Lingyi, magtatag ng isang Daoist sect at tumanggap ng swerte. Napag-isipan mo na ba ito? Ano ang itatawag sa Daoist sect ng Heavenly Palace sa hinaharap? Dagdag ni Tai. Tumango si Yang Yiyan, tawagin natin itong Yunmen Tianting. Ang pangalang ito ay naging bahagi ng aking landas mula noong nagsimula ako sa Yun, at isa rin itong espiritual na simbolo sa puso ng maraming tao. Gawin natin ito mula simula hanggang wakas. Tumango sina Tai at Lingyi, na parang inaasahan ang sagot na ito.
Sinabi ni Lingyi, pagkatapos ay gumawa ng isang pahayag sa tao. Tumango si Yang Yian, tumangala sa langit, huminga ng malalim at nagsabi, ang tao ay nasa itaas. Ngayon, ako, si Yang Yian, ay sisimulan muli ang korte sa langit at itatag ang Taoismo para sa Yunmen Taoism at Yunmen Tianting. Itatatag ko ang aking puso para sa langit at lupa, ang aking buhay para sa mga nabubuhay na nilalang, at ang aking mga supernatural na kapangyarihan para sa nakalipas na mga santo, at magdadala ng kapayapaan sa mundo. Sa ilalim ng Taoismo, walang pagkakaiba sa pagitan ng mga tao, tulungan ang mahihina, pangangalaga sa lahat ng lahi at lahat ng bagay, at kunin ang pagkakaisa ng tao bilang puso ng tao. Gagawin ko ang aking makakaya hanggang sa aking kamatayan, at ang tao ang magpapatoto dito. Boom! Si Yang Yian ay gumawa ng isang mahusay na kahilingan, at ang langit at lupa at ang tao ay nagpatotoo. Matapos bumagsak ang panunumpa, umalangaw ang isang malakas na dagandong sa kalangitan. Sa sumunod na sandali, nakita ng lahat ang isang siyam na kulay na rosas na liwanag na sumabog mula sa langit, dumiretso sa kalangitan, na parang tumagos ito sa buong banal na mundo, at walang nakakaalam kung saan ito nagniningning. Ang swerte ng dakilang daw ay lumitaw. Tuwang-tuwang sabi ni Rabbit Lord. Ito ang pinakamataas na antas ng siyam na kulay na haligi ng swerte, na tumatagos sa langit at lupa at dumiretso sa kaguluhan. Ito ay isang antas na mas mataas kaysa sa 5 kulay na haligi ng swerte ng iba pang 4 na dakilang sekta ng Dao, at mas mataas pa kaysa sa 7 kulay sa panahon ng Holy Heavenly Palace. Ito talaga ang pinakamataas na antas ng siyam na kulay na haligi ng swerte. Bumantong hininga din si Lingyi. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.